Mr. Silent Channel. Kabanata 431 hanggang 440. Pagdating niya sa kanyang cafeteria, bumalik sa normal ang ekspresyon ni Zhenhua. Si Tang Wulan ay nakaupo sa mesa, nakaupo ng mahigpit, at nagmamadaling bumangon nang makita siyang pumasok. Tito. Ikan-away ni Zhenhua ang kanyang kamay at sinenyasan siyang maupo. Kumain ka na ba? Kumain. Oo. Sinabi ni Zhenhua, nakipag-usap lang ako sa iyong master at sinabi sa kanya na nandito ka sa tabi ko at hiniling niya sa akin na alagaan ka ng mabuti. Hahanapin ko rin ang iyong kalaban para sa iyo. Malapit na tayo. Gawin natin ang air breakang ng Blacksmiths Association. I-record ko ang video at hahayaan mong bawiin ito para sa negosyo. Salamat, Uncle. Nagmamadaling nagpasalamat si Tang Wulan. Sa oras na ito, ang liwanag ng buwan na kanin at ang 1,000 taong gulang na mga litid ng dragon na kanyang kinain ay buong laro na sa kanyang katawan. Ang chi at dugo ay tumataas ng husto, hindi lamang ang mental na estado ay naibalik sa pinakamahusay, ngunit mayroon ding mahinang pagpapabuti. You are my junior, thank you. Nag-aaral ka sa Shrek Academy, at ngayon ikaw na ang ikatlong ring repair team. May plano ka ba para sa hinaharap? Tanong ni Zhenhua. Sinabi ni Tang Wulan ng walang pag-aalinlangan, gusto kong maging isang battle armor master. Ngumiti si Zhenhua at sinabing, magkaroon ng mga ambisyon. Sa pagsasalita tungkol sa kung alin, napino ko ang ilang mga battle armor metal sa iyong Shrek Academy. Sa susunod na pupunta ako sa iyong academy, maaari akong magbigay sa iyo ng ilang payo. Gusto mo ba? Oo, syempre ginagawa ko. Tuwang-tuwang sabi ni Tang Wulan. Sa payo ng isang master craftsman, ano ang maaaring hindi gustong gawin? Mabuti naman, mag-iwan ng communication number para kay Uncle. Hindi nagduda si Tang Wulan na mayroon siya, at iniwan ang kanyang numero. Sino si Zhenhua? Isang henerasyon ng mga dalubhasang manggagawa, gaano katiyaga ang kinakailangan upang linangin hanggang sa kasalukuyang antas. Ang Soul Guidance Communication ay gumawa lamang ng pagsubok at sinabi kay Mu Chen na alam na niya na may isang batang tulad ni Tang Wulan. Para sa hinaharap, si Mu Chen ay maaaring magturo ng pagsasanay sa kaluluwa, maaari pa ba siyang magturo ng pagsasanay sa langit? Nang salakayin ni Tang Wulan ang Master Craftsman sa hinaharap, kailangan pa rin niyang matuto mula sa kanya pagkatapos ng lahat. Sa pagturo ng isang dalubhasang manggagawa, natural na mas madaling matamaan ang Tianduan. Sa makatuwid, ang kailangan niyang gawin ngayon ay magkaroon ng magandang relasyon sa batang si Tang Wulan. Gusto rin niya ang batang ito na may napakagandang talento mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Kahit medyo matako siya sa pera. Ngunit ang sakam sa pera ay isa rin sa mga nagtutulak sa panday. Paano ka kikita ng malaki kung hindi ka magsisikap na matutong magpanday? Sa sandaling ito, bumukas ang pinto ng kusina, at binuksan ng chef ang pinto at pumasok na may hawak na malaking plato. Bago dumating ang tao, isang malakas na amoy ng sariwang pabango ang dumadaloy sa kanyang mukha. Naramdaman na lamang ni Tang Wulan na may alon sa kanyang harapan. Agad na kumulo ang dugo sa kanyang katawan ng malakas na amoy na mas mahalaga pa kaysa dati. Mas matindi. Ano ito? 6 na pulang bagay ang inilagay sa isang malaking tray na kalahating metro ang lapad. Medyo parang hipon, pero sobrang laki. Ang 6 na hipon ay ipinakita bilang pulang dugo, ang pula ay nagpapalabas ng kinang ng jade texture, ang balat ay nabalatan, at ito ay hindi mukhang anumang pampalasa, ang ulo ay malaki, at ang mayamang aura ay nagmumula sa kanila. Anong araw ngayon? Bakit nilabas mo pa ang red jade shrimp? Normally ayaw mong ibigay sa akin. Nagtataka namang tumingin si Zhenhua sa chef. Bumantong hininga ang chef, hindi ka maasikaso buong araw, kaya hindi ka marunong magpahalaga sa pagkain. Ang batang ito ay may magandang gana, at gusto niyang kainin ang ginagawa ko mula sa puso. Ginawa ko ito para sa kanya, at nakuha mo siya. Ang liwanag. Medyo nagulat si Tang Wulan, nagulat sa relasyon ng chef at Zhenhua. Para silang nakikipag-usap sa pantay na katayuan. Ngunit malinaw na hindi niya maramdaman ang isang bakas ng kapangyarihan ng kaluluwa mula sa chef. Humalaklak si Zhenhua at sinabing, kung gayon, apektado talaga ako sa aking munting pamangkin. Pero hindi ka dehado. Sa isang kahulugan, sayo siya. Ngumiti ang chef, sa tingin mo ba hindi ko ito nakikita? Bata, kumain ka pa. Ang red jade shrimp, tinatawag ding blood shrimp, ay isang kakaibang nilalang na nakatira sa isang blood trench na may lalim na higit sa 3,000 metro. Ito ay naglalaman ng gas. Ang asensya ng dugo ay halos kapareho sa ating mga tao. Maganda ang iyong digestive ability, sa tingin ko makakain ka ng 3. Walang alinlangan, ang 3 pa ay para lamang kay Zhenhua. Salamat. Si Tang Wulan ay nagmamadaling tumayo at sumaludo sa chef. Hindi pa niya narinig ang tungkol sa red jade shrimp na ito, ngunit walang duda na ito ay isang magandang bagay. Sa ngayon, wala siyang pakialam sa pagiging magalang, kaya diretsyo niyang kinurot ang isa sa harapan, kinurot ang ulo at buntot, at pinasok ang hipon sa kanyang bibig. Ang karne ay matamis at malagkit, at ito ay parang kumakain ng prutas. Ilang ninunguya lang, nagiging matamis na mainit na likido at dumudulas sa iyong lalamunan.
Sa isang iglap, naramdaman ni Tang Wulan na ang kanyang buong katawan ay basa, at isang hindi maipaliwanag na sensasyon ang kumalat sa kanyang katawan sa isang iglap. Naramdaman na lang niya na ang kanyang utak ay buzz, at ang ibabaw ng kanyang balat ay agad na natatakpan ng isang layer ng pula, masikip. Pagkatapos, ang mga gintong linya na pagmamayari ng Golden Dragon King ay lumitaw ng hindi mapigilan. Ang masiglang chi at dugo sa katawan ay sumugod at kumulo, nang hindi niya ito nakontrol, at umaandar ayon sa nakakagulat na chi at dugo ng Golden Dragon sa sarili nitong. Ang balat ay kumikinang na ginintuang, at parehong si Zhenhua at ang mga mata ng chef ay nagpakita ng kaunting pagkagulat. Sa oras na ito, ang sariling chi at pagbabago-bago ng dugo ni Tang Wulan ay ganap na nahayag. Lalo na nang lumitaw ang ginintuang singsing na espiritu sa kanyang katawan, ang chef na kanina pa kalmado ay bumigkas ng mahinang, at pinagmasdan niyang seryoso ang sitwasyon ni Tang Wulan. Huminga at samuka si Tang Wulan, at tumaas ang dugo ng Golden Dragon King sa kanyang katawan. Laking gulat niya nang makitang ang umaakyat niyang dugo ay direktang damaloy sa ika-4 na selyo ng Golden Dragon King sa kanyang katawan. Ang mga alon ng chi at dugo ay lumundag, at ang mga sinag ng liwanag ay patuloy na lumiwanag sa ika-4 na selyo. Bagamat magulo ang dugo, hindi ito may daloy sandali. Tiningnan ni Zhenhua ang chef na may kaunting pagdududa, diretso lang niya itong tinutunaw. Hindi ba tumatagal ng 1 taon bago matuno ang Red Jade Shrimp para unti-unting masipsip? Ikinalat ng chef ang kanyang mga kamay, hindi ko alam kung saan mo dinala ang maliit na halimaw na ito. Ngumiti si Zhenhua at sinabing, ito ay talagang maliit na halimaw. Ang batang ito ay nag-aaral sa Shrek Academy. Nang marinig ang mga salita ng Shrek Academy, isang maliwanag na liwanag ang sumilay sa mga mata ng chef, at pagkatapos ay pinulupot niya ang kanyang mga labi, alam ko na mula doon, kaya hindi ko siya bibigyan ng pagkain. Gayunpaman, ang kanyang katawan ay napaka-interesante. Sinabi niya na akin iyon. Tama. Buong 10 minutong damaloy ang chi at dugo sa katawan bago ito unti-unting kumalma. Pagkatapos ng lahat, ang pang-4 na selyo ay hindi masisira, ngunit malinaw na naramdaman ni Tang Wulan na ang kanyang katawan ay puno ng chi at dugo, at ang kanyang katawan ay tila nabagabag. Komportable. Medyo nag-improve din ang soul power. Hindi bababa sa katumbas ng 1 o 2 buwan ng penitensya. Salamat, Senyor, sa iyong tagumpay. Magalang na sumaludo si Tang Wulan sa chef. Sa oras na ito, 3 na lamang sa 6 na hipon ang natitira sa plato. Walang duda, ang 3 pa ay kinain ni Zhenhua. Umiling ang chef, ito na ang pagkakataon mo. Kung handa kang sambahin ako bilang isang guro at umalis sa Shrek Academy, madalas kang magkakaroon ng masasarap na pagkain sa hinaharap. Ikaw ang pumili. Natigilan si Tang Wulan saglit. Sa totoo lang, ang pagkaing inilabas ng chef ngayon ay talagang ikinagulat niya. Kung makakain siya ng ganitong uri ng pagkain araw-araw, tiyak na mapapabuti ang kanyang antas ng paglilinang. Hindi banggitin ang kapangyarihan ng chi at dugo. Ang 9-layer Golden Dragon King Seal sa harap ay malamang nawala. Senyor, salamat sa iyong pansin, ngunit ako ay isang disipulo ng Shrek Academy at hindi ako makaalis sa akademya. Kung ako ay magtatapos sa hinaharap, ikaw pa rin ang tumitingin sa akin, at ako. Kinaweya ng chef ang kanyang kamay, diretsyong tumayo, at pumunta sa kusina. Tumingin si Tang Wulan kay Zhenhua ng may kainahinala, at bamulong, Tito, galit ba itong Tito Chef? Chef, haha. Hindi siya galit pero alam lang niya na wala siyang pag-asa. Hindi tanga ang mga tao sa Shrek Academy. Magaling kang panla, makakapagtapos ka ba? Siguradong papasok siya sa inner courtyard in the future. Feeling niya wala na siyang chance. Wala na ako, kaya aalis na ako. Kainin mo rin itong 2 hipon. Ang galing mo talaga sa digestive. Hindi tinanggap si Tang Wulan. Sunod-sunod siyang kumain ng 2 Red Jade Shrimp. Ngunit marahil ito ay dahil ang kanyang sariling kakayahan na sumipsip ng chi at dugo ay naging mas malakas, at ang epekto ay hindi kasing lakas ng unang pagkakataon. Gayunpaman, malinaw na naramdaman ni Tang Wulan na ang ika-4 na selyo ng Golden Dragon King ay lumuwag. Gayunpaman, hindi niya planong sirain ang ika-4 na selyo sa ngayon. Ang pagsira sa selyo ng Golden Dragon King ay isang bagay, at kung makikipagtulungan siya sa kapangyarihan ng espiritu ngayon, posibleng makumplito ito. Matapos masira, kung kaya nitong sumipsip ang Golden Dragon King na si Jinghua na inilabas mula rito ay ang pinakamahalagang bagay. Hindi pa rin siya sigurado, may oras pa, at hindi pa huli ang lahat para tamaan ang mga espiritual na bagay na sinabi sa kanya ni Old Tang. Let's go, isama ka sa battle. Tapos pumunta ka para tapusin ang final exam mo. Hinintay ni Zhenhua na ganap na masipsip ni Tang Wulan ang enerhiya ng 30 hipon ng Jade, at pagkatapos ay inilayo siya sa kanyang maliit na babae. Canteen. Tito, sino ang Tito Chef ngayon? Tanong ni Tang Wulan. Siya. Lonely guy siya. Kaibigan lang na tulad ko, baka makita mo siya in the future. Pero, hindi masyadong maganda ang relasyon niya at ng Shrek Academy mo. Mas mabuting hindi na lang siya makita. Nang marinig ang hindi malinaw na mga salita ni Zhenhua, nag-alinlangan din si Tang Wulan. Hindi na siya masyadong nag-isip, ang pinakamahalaga ngayon ay matapos ang final exam sa lalong madaling panahon. Ang pinto sa kalawakan.
Nang makita ni Tang Wulan ang pasukan sa sirang airspace, alam niya sa isang sulyap na iyon ang gate ng kalawakan. Ito ay katulad ng gate kapag patungo sa Spirit Tower sa punong tanggapan ng Spirit Spreading Pagoda. Sa hindi inaasahang pagkakataon, magkakaroon ng ganoong lugar ang Association of Blacksmiths. Alam mo ba, may nakita si Zhenhua mula sa mga mata ni Tang Wulan. Tumango si Tang Wulan, ang gate ng Spirit Transmission Headquarters patungo sa Soul Spirit Tower ay magkatulad. Sinabi ni Zhenhua, medyo magkatulad, ngunit iba ang epekto. Kung ikukumpara sa background, walang sino man ang maaaring magkumpara sa Spirit Tower maliban sa iyong akademya. Ang air breaking space ng ating Forge Association ay pangunahing ginagamit upang mag-imbak ng mga kayamanan ng asosasyon at magsagawa ng ilang confidential na mga talakayan. Kaya, masasabing ito ay isang hiwalay na espasyo ng imbakan na binuksan din namin. Kapag ang mga pinuno ng samahan lamang ang makakarating sa antas ng santo. Karapat-dapat na pumasok at lumabas ang susi ay ang Saint Crafter Badge. Ang banal na manggagawa, ang ikapitong antas na panday, ang direksyon na hinahangad ni Tang Wulan. Tito, mahirap magpakasol di ba? Tanong ni Tang Wulan. Ngumiti si Zhenhua at umiling, mahirap, hindi mahirap. Mayroon kang matibay na pundasyon at mahusay na savvy, ngunit mas mababa ka sa kapangyarihan ng espiritu. Sa bagay na ito, matutulungan ka ng tiyuhin. Maraming mga henyo at kayamanan na maaaring mapabuti ang paglilinang ng kapangyarihan ng kaluluwa. Dahil, mahilig ka ba? Tumingin sa kanya si Tang Wulan nang may pagtataka, Tito, paano ito nakakahiya? Ngumiti si Zhenhua at sinabing, ang mga mata ng iyong anak ay puno ng kagustuhan at kagustuhan. Nahihiya ka ba? Huwag kang magpanggap. Napakamot ng ulo si Tang Wulan at awkward na ngumiti. Tiyan kay Dibaw, pwede bang ayaw mo? Sinabi ni Zhenhua, gayunpaman, gusto kong sabihin sa iyo ang isang bagay ng maaga. Kung gagamitin mo ang heavenly materials at earth treasures para mapabuti ang iyong cultivation, sigurado akong magiging isang makapangyarihang tao sa title Daoluo level sa susunod na 15 taon, o kahit isang master craftsman. Ngunit, kung gagamitin mo ang paraang ito para mapabuti, ang iyong cultivation ay hinding-hindi magiging super cultivate, at hindi ka magiging super cultivate. Daoluo. Siyempre, sa tingin ko ay sapat na ito, ang battle armor ay makakatulong sa iyo na mapabuti ang iyong lakas. Sinabi ni Tang Wulan, Theo, palagi akong may katanungan sa aking puso. Dahil ang may pamagat na antas ng Daoluo ay maaaring itaas sa pinakamataas na kaharian ng Daoluo sa pamamagitan ng armor ng labanan, bakit ako dapat magpatuloy sa paglilinang sa isang antas na 75 o mas mataas na Super Daoluo? Tela na lana. Napabuntong hininga si Zhenhua, ito ay hindi pareho. Malalaman mo kapag naabot mo ang antas na iyon. Para sa parehong limitasyon Daoluo, marahil ang pangkalahatang paglilinang ng kapangyarihan ng kaluluwa ay pareho, ngunit may puwang sa tunay na lakas ng pakikipaglaban. Bukod dito, umaasa lamang sa sariling lakas pagkatapos lamang ng pagsasanay, may ganoong posibilidad na magpatuloy sa antas ng Diyos na iyon na antas ng kaluluwa sa hinaharap na hindi naabot ng 1,000 taon sa hinaharap. Hindi gustong maging katulad ng ninuno ng Tang sect na si Tang San at ang nagtatag ng Spirit Pagoda, lingbing daw paano ang paglilinang ni Luo Yuhao upang maging isang Diyos na tulad niyan. Kaya't ginawa kitang malinaw sa pag-iisip. Kung pipiliin mo ang aking landas, halos sigurado ako na magagawa mong maging isang dalubhasang manggagawa bago ka mag-30, ganap na pinakabatang master craftsman sa kasaysayan ng sangkatauhan, sa buong kontinente. Natahimik si Tang Wulan, at pagkaraan ng ilang sandali ay nagsabi, Tito, maaari mo bang hayaan akong mag-isip tungkol dito? Kailangan kong sabihin na ang mga salita ni Zhenhua ay masyadong tukso para sa kanya. Sa paglipas ng mga taon, hindi masyadong mabilis na umunlad si Tang Wulan sa paglilinang ng kapangyarihan ng kaluluwa, ngunit mayroon siyang kakaibang talento sa pagpapanday. Kung maaari siyang maging isang master craftsman at isa ring may titulong Daoluo, ang 4-character battle armor master na gusto niyang makamit ay hindi magiging napakahirap pagkatapos maging isang master craftsman. Pero, ito ba talaga ang gusto ko? Biglang lumitaw si Tang Wulan sa kanyang harapan, ngunit medyo nahirapang magdesisyon si Tang Wulan. Ngumiti si Zhenhua at sinabing, huwag kang mag-alala, naliligaw ako noon. Piliin mo lang ang landas na gusto mong tahakin. Kahit na pinili mong magsanay ng gusto sa iyong sarili, napakataas pa rin ang posibilidad na maging master craftsman sa hinaharap. Isipin mo na lang ito. Kahit ano pa ang desisyon mo, dapat may matatag kang kumpiyansa at magpatuloy. Huwag kang magsisi. Walang panghihinayang sa mundong ito, ngunit walang panghihinayang. Salamat Tio. Ang air breaking space ng Blacksmiths Association ay isang tila napakalaking espasyo. Ito ay ganap na naiiba mula sa Soul Tower. Ito ay parang isang malaking bodega, na may maraming mga portal, at hindi ko alam kung ano ang nakaimbak. Nag-flash lang si Zhenhua ng ilaw sa kanyang kamay, dinala si Tang Wulan papunta sa air breaking space, nakaramdam ng kakaiba. Itulak ang isang pinto at lumakad papasok. Ang malawak na bulwagan ay napuno ng purong pagbabago-bago ng enerhiya, na napapaligiran ng mga kalasag ng enerhiya na tumataas. Sa gitna ng bulwagan, naghihintay doon ang isang binata na mukhang nasa 20 anyos.
Nakita niyang pumasok si Zhenhua kasama si Tang Wulan at nagmamadaling yumuko at sumaludo, President. Bahagyang ngumiti si Zhenhua, humanda ka sa pagsisimula. Wu Lin, hayaan mong ipakilala ko sa iyo, miyembro ito ng guardian family ng ating asosasyon, si Xi Yinling. Magkalapit kayong dalawa. Hello, ang pangalan ko ay Tang Wulan. Mukhang nasa early 20 si Xi Yinling. Bagamat hindi siya partikular na gwapo, mukha siyang refreshed at refreshed. Ang kanyang mga mata ay mas curious nang tumingin siya kay Tang Wulan. Kung may pakilala siya ng Pangulo na makipagkumpetensya sa kanya, ano ang pinagmulan ng batang ito? Walang sinabi si Zhenhua sa kanya noon, kaya lang nakahanap siya ng kalaban niya at hinayaan niya ang sarili niyang talunin siya, pero hindi niya akalain na ganoon pala ang batang lalaki, mukha siyang teenager. Xi Yinling, mangyaring payuhan. Hindi na nagsalita si Xi Yinling, umatras, iniunat ang kanyang kanang kamay kay Tang Wulan, at gumawa ng kilos na nagtatanong. Bagamat hindi pa bata si Tang Wulan, napakayaman ng kanyang karanasan sa pakikipaglaban. Humakbang siya para harapin si Xi Yinling. 2 dilaw at 2 purple, 4 na spirit ring ang bumangon mula sa paa ni Xi Yinling. Tulad ng hiniling ni Tang Wulan, natagpuan siya ni Zhenhua na isang kalaban na may mas mataas na cultivation base. Si Xi Yinling, 22 taong gulang sa taong ito, 43 antas na sekta ng kaluluwa, ang kanyang paglilinang ay medyo maganda na. Habang lumalakad si Tang Wulan, tumaas din ang spirit ring sa ilalim ng kanyang mga paa, at ang 3 purple na spirit ring ay nagpapahina sa mga mag-aaral ni Xi Yinling. Magsimula na tayo. Dumating ang boses ni Zhenhua. Halos agad na gumalaw si Tang Wulan, nang hindi na-activate ang Blue-Silver Grass Martial Spirit, ang kanyang kaliwang paa ay bumagsak sa lupa, at ang kanyang buong katawan ay lumipad patungo kay Xi Yinling na parang isang cannonball. Marami na siyang nawalang oras, ngayon lang niya gustong magdesisyon ng mabilisan. Napaatras si Xi Yinling at gumawa ng mahinang ingay sa kanyang bibig, at nakaunat ang isang pares ng mga pakpak sa kanyang likod. Sa isang flash ng asul na liwanag, ito ay malapit nang tumaas sa langit. Lumilipad na Wan, Agila. Gumawa ng paghatol si Tang Wulan sa isang iglap. Bilang isang mag-aaral ng Shrek Academy, hindi magiging madali para sa kanya na husgahan si Wan. Bahagyang nakadapa ang mga daliri sa paa, siya mismo ang unang nagkatapot, ngunit 7 o 8 metro lang ang taas ng pagtalon, na hindi naman masyadong pinalaki. Ginamit ni Xi Yinling ang kanyang mga pakpak para tumaas ng mahigit 10 metro. Sa sandaling ito, medyo na-relax ang kanyang puso, nang makitang naglabas si Tang Wulan ng 3 purple na spirit ring ngayon ay talagang nakakaramdam siya ng kagilahil-alas, ngunit sa sandaling ito, nang makita siyang tumatalon, hindi ba ito siya ay naghahanap ng kamatayan mag-isa? Ang pinakabawal laban sa mga Flying Spirit Master ay hindi sila makakalipad ngunit kailangan nilang tumalon sa himpapawid, na hindi naiiba sa isang target. Gaano kabilis at pagbabago ang lumilipad na mga master ng espiritu sa hangin. Gayunpaman, hindi makatawa si Xi Yinling sa susunod na sandali. Isang gininto ang liwanag ang itinapon ni Tang Wulan, at idiniin niya ng husto ang lupa. Ang kanyang katawan ay parang bukal, at ang kanyang bilis ay lumundag sa hangin, para lamang kumislap sa harap ni Xi Yinling. Hindi maganda. Mabilis ang reaksyon ni Xi Yinling, at humalukip-kap ang mga braso sa harap niya. Bumigay siya at nagpatuloy sa paglipad pataas. Ang mga gilid ng isang pares ng mga pakpak ay namumulaklak na may metal na kinang na parang mga talam, at ang mga pakpak ng agila ay naputol. Dumiretso sa magkabilang balikat ni Tang Wulan. Kasabay nito, ang kapangyarihan ng espiritu sa kanyang katawan ay umikot, nagmamadaling lumabas, na nagpapahintulot sa kanyang katawan na mag-hover sa hangin hanggat maaari. Ang Eagle Wing Slash ay ang kanyang pangalawang kakayahan sa espiritu, at sa parehong oras ay nagsimulang lumiwanag ang ikatlong singsing ng espiritu. Hindi niya minamaliit si Tang Wulan, at naniniwala rin siya na hanggat hinaranggan niya ang epekto ni Tang Wulan sa pagkakataong ito, tiyak na matatalo ang kanyang kalaban sa himpapawid. Ang kombinasyon ng kanyang pangatlong kakayahan sa espiritu at pang-apat na kakayahan sa espiritu, sa parehong antas, ang labanan sa himpapawid ay halos hindi magagapit. Naplano na ni Xi Yinling ang mga susunod na taktika, ngunit ang mga kaisipang ito ay napigilan sa susunod na sandali. Nakaharap sa Eagle Wing Slash, si Tang Wulan ay pumulupot sa ere, tumuro sa kanyang mga kamay at itinulak pataas. Naramdaman na lamang ni Xi Yinling ang isang malakas na puwersa na paparating, at ang kanyang hiwa ng pakpak ng agila ay biglang nagbago mula sa isang patag na welga at naging isang sampal. Pagkatapos ay nakita niya ang mga mata ni Tang Wulan. Ang mga bilog ng asul na pilak na damo ay buhol-buhol at mahigpit siyang itinali. Iniunat ni Tang Wulan ang kanyang kanang kamay at tinapik ang kanyang dibdib. Ang Eagle Wing Slash ay na-drive lang saglit. Bagamat ang katawan ni Xi Yinling ay nasabit ng asul na pilak na damo, ang kanyang mga braso ay nasa ibabaw pa rin, at siya ay nakagalaw, at nagmamadaling laslas pababa. Sa oras na ito, wala siyang pakialam sa pagpapakawala ng ikatlong kakayahan ng espiritu, kaya hiniling niya muna na iwaksi si Tang Wulan. Nakaharap sa Eagle Wing Slash, hindi sinasadya ng kanang braso ni Tang Wulan na bawiin, at diretso pa rin ang dibdib ng kalaban. Keng-keng.
Sa dalawang malutong na beep, ang Eagle Wing Slash ay tumalbog muli, nakita ni Xi Yinling ang kanang kamay ni Tang Wulan na naging isang gintong higanteng kuko, at umabot ito sa kanyang dibdib sa isang iglap. Yun lang. Sa isang iglap, nablangko ang utak ni Xi Yinling. Ngunit ang kuko ng gintong dragon ay hindi dumaan sa kanyang dibdib, tumapok lamang ng mahina sa harap ng kanyang dibdib upang putulin ang kapangyarihan ng espiritu na tumatakbo sa kanyang katawan, at pagkatapos ay hinawakan ang asol na pilak na damo na nakatali sa kanya. May isang malakas na boses, at sa isang putok, si Tang Wulan ay bumagsak sa lupa. Inilagay ang Xi Yinling sa kanyang kamay sa lupa, ang asol na pilak na damo ay isa-isang binawi, si Tang Wulan ay umatras ng 2 hakbang, na offend. Si Xi Yinling ay ganap na hindi nakaimik. Hindi pa ako nakakalaro. Gusto niyang sumigaw. Natapos ang lahat ng napakabilis, natalo pa siya pagkatapos gumamit ng kakayahan ng espiritu. Talagang hindi siya kumbinsido, ngunit ang pagtatapos ay nasa harap niya mismo. Hindi ko siya matitiis na hindi umamin. Bukod dito, hindi pa niya naisip kung ano ang martial spirit ni Tang Wulan mula simula hanggang wakas. Si Zhenhua ay nanunood mula sa malayo na may malamig na mga mata. Masyadong maagang natapos ang labanan. Tumalon ang kuneho at inayos ang labanan sa loob ng ilang beses. Ang ipinakita ni Tang Wulan ay walang nas-ayang na kapangyarihang panlaban. Naramdaman ni Xi Yinling na hindi niya ito nagawa, ngunit sa mga mata ni Zhenhua, hindi pa ito nagawa ni Tang Wulan. Napakalakas ba ng mga estudyante mula sa Shrek Academy? Noong una, naisip niya na kahit na gusto ni Tang Wulan na manalo, hindi magiging ganoon kadali para kay Tang Wulan na manalo. Salamat, Tio, sa iyong tagumpay. Bumalik na sa kanya si Tang Wulan. Well, let's go. Tinapik siya ni Zhenhua sa balikat. Muling tumalikod si Tang Wulan at tumanggo kay Xi Yinling bago sumunod kay Zhenhua. Hindi na kumbinsido si Xi Yinling, bilang miyembro ng pamilyang guardian ng asosasyon, hindi siya nang ahas na umakyat at saktan ang chairman, sinabing lalaban siya muli. Ngunit kung alam niya na si Tang Wulan ay isang squad leader sa labas ng bakuran ng Shrek Academy, magiging mas kalmado siya. Wulan, hindi ko inasahan na ganoon kalakas ang iyong fighting power. Napakahusay. Mula sa puntong ito, hindi ko inirekomenda na gamitin mo ang aking paraan para umunlad. Napakabata mo pa ngayon, at hindi pa huli ang lahat para magdesisyon kapag 20 ka na. Cultivation base. Napaka-solid ng iyong spirit power, ngunit ang kailangan kong sabihin sa iyo ay para maabot ang Heaven Forging level, ang title daw low level spirit power realm ay kailangan. Oo. Bago umalis sa Blacksmiths Association, binigyan ni Zhenhua si Tang Wulan ng card. Walang gaanong pera sa loob nito. Mayroong 1,000,000 federal na barya, na sapat para kay Tang Wulan para gugulin ang paglalakbay pabalik-balik. Mayroon ding storage ring. Ang singsing na ito ay mas mahusay kaysa sa orihinal na singsing ni Tang Wulan. Ang espasyo sa loob ay mas malaki pa, at pagkatapos ay nahahati ito sa maraming maliliit na espasyo. Sinabi sa kanya ni Zhenhua na ang singsing na ito ay isang seremonya ng pagpupulong, at hindi niya hiniling ang Yanjin Forging Hammer. Naroon din ang kapalit na item. Tahimik na sinulyapan ni Tang Wulan ang espasyo sa loob ng ring. Walang pera sa loob nito, 18 lamang na uri ng mga bihirang metal. Well, lahat sila ay napakabihirang. 12 pa lang ang narinig niya pero hindi pa niya nakita. Mayroon ding espasyo para sa 12 malalaking bote ng Meltong Forging Media na ginawa mismo ni Zhenhua, na angkop para sa pagtunaw para sa karamihan ng mga metal. Ang mga ulap na ipinadala ni Zhenhua ay magaan at maangin, at tinanggap din ito ni Tang Wulan ng walang seremonya. Hindi pinalabas ni Zhenhua si Tang Wulan, ngunit hinayaan siyang dumaan sa pintuan sa likod. Ang nakaraang forging performance ay nakita ng napakaraming tao, at si Zhenhua mismo ay masyadong mataas sa forging world. Kung magkasama silang lumabas sa bulwagan, hindi magiging madali ang paglabas. Lumabas si Tang Wulan sa bulwagan, at gusto lang sumakay ng taxi papunta sa Seoul Guidance Station, ngunit biglang huminto. Teacher Wu. Nakita niya si Wu Changkong na nakatayo sa hindi kalayuan sa harapan sa isang sulyap. Mukhang malamig pa rin si Wu Zhangkong, at tila hindi nagulat nang makita siya, alam kong nandito ka. Nagmamadaling lumapit si Tang Wulan at nakita ang pagiging malapit ni Wu Zhangkong, at pagkatapos ay nagmamadaling inilagay ang kamay ng singsing sa likod niya, Teacher Wu, ito ang storage ring na nakuha ko pagkalabas ng paaralan. Hindi ito maituturing na panloloko. Sinabi ni Wu Changkong, mula ngayon, kukumpletuhin ko ang huling pagsusulit kasama ka. Magagawa mo ang lahat ng gusto mo, huwag kang mag-alala sa akin. Saglit na natigilan si Tang Wulan, hindi ba ito ay isang lihim na obserbasyon? Hindi kaya. Sumimangot si Wu Changkong, may isang masamang espiritong master ang lumitaw noon, at ang tren na iyong iniligtas ay isa ring pag-atake ng terorista na inayos ng masamang espiritong Panginoon. Ang akademya ay naglabas ng abiso at nagpadala ng higit pang mga guro upang protektahan ka para sa iyong huling pagsusulit. Kung gagawin mo, ako mismo ang sasamahan sa iyo upang kumuha ng pagsusulit. Ngunit ang bilang ng mga guro ay limitado, kaya kailangan mong kumilos ng sama-sama. Habang nagsasalita, may itinuro siya. Ang mga pamilyar na mukha ay lumitaw sa larangan ng pangitain ni Tang Wulan.
Hindi si Guyu ang pinuno, sinundan ni Ye Xinglan, Xu Xiaoyan, Xu Lizi, at Xe. Maraming miyembro ng kanilang sariling pangkat. Bagamat ang iilan sa kanila ay nakaligtaan ng parehong sasakyan ng Tang Wulan, lahat sila ay sumakay sa Soul Guidance Train sa unang pagkakataon, at nagkataon na nakapila sila kay Wu Changkong at dumating sa Tiandao City ng sabay. Pagkatapos ng lahat, ang mga ruta ay ginawa ng magkasama, at lahat sila ay pareho. Matapos mahanap ni Wu Changkong ang Evil Soul Master at matakasan ng kabilang partido, agad niyang iniulat ang bagay sa akademya, at ang huling pagsusulit ay na-reschedule sa pagkakataong ito. Huwag na hayaang ikalat ng mga trainees ang assessment. Kung tutuusin, unahin ang kaligtasan. Hindi biro ang Evil Soul Master. Kaya naman pinangunahan niya ang mga tao na hanapin dito si Tang Wulan. Saan maaaring pumunta si Tang Wulan? Noong siya ay walang pera, ang pinakamagaling niya ay ang pagpanday. Kumusta sa lahat? Ngumiti si Tang Wulan at kumaway sa kanyang mga kaibigan. Maganda pa rin ang mood niya ngayon, maliban na lang sa pagkamatay ng security captain na ikinalungkot niya, pagkarating niya sa Blacksmiths Association, naging maayos ang lahat. Si Xu Lizi ang unang umakyat at tumingin kay Tang Wulan pataas at pababa. Gumagalaw ang kanyang ilong, at mukhang nagulat siya at sinabing, anong masarap na pagkain ang nakain mo? Nagulat din si Tang Wulan, paano mo nalaman? Tumawa si Xu Lijihan, napakatingkad ng ilong ng ating Food Soul Master. Say it, say it. Sinabi ni Tang Wulan, walang silbi na sabihin ito, hindi mo ito makakain. Huwag kang sakam. Sinabi ni Wu Changkong, natapos mo na ba ang isang laro dito? Tumango si Tang Wulan. Sinabi ni Wu Changkong, wala pa sila. Kung ano ang gusto mong gawin mamaya ay nasa iyong sariling pagpapasya, susunod lang ako. Walang alinlangan na sinusundan sila ni Wu Changkong upang protektahan sila. Ngumiti si Tang Wulan sa kanyang mga kaibigan, ngayon magkasama na tayo ulit, sa tingin mo ba kung saan makakahanap ng makakalaban? Ipadala ang Spirit Pagoda. Sabi ni Goyo nang makita siya na may ngiti sa kanyang mga mata. Spirit Pagoda. Lumiwanag ang mga mata ni Tang Wulan, oo. Ang Spirit Transfer Tower ay ang lugar kung saan walang kakulangan ng mga Spirit Masters. Dapat ay medyo mataas ang status ni Guyu sa Spirit Transfer Tower, kaya mas angkop na humanap ng ilang kalaban na makakalaban. Pumunta. Maunlad ang Tiandao City, kaya nakita ko ang Soul Guidance Car sa gilid ng kalsada at dumiretso sa Tiandao City Spirit Pagoda. Sa daan, ipinakita ni Tang Wulan kay Wu Changkong ang video ng nakaraang labanan kay Xe Yinling, at tinanggap ni Wu Changkong ang kanyang video ng walang komento. Itinuturing na nakapasa siya sa antas ng unang lungsod. Ang sukat ng Spirit Spreading Pagoda sa Heavendao City ay pangalawa lamang sa punong tanggapan ng Spirit Spreading Pagoda sa Shrek City. Napakaganda ng malaking gusali. Sabay na naglakad sina Xu Lizi at Tang Wulan at nagtanong sa mahinang boses, nararamdaman ko na lumalakas ang dugo sa katawan mo. Siguradong nakakain ka ng masasarap na pagkain. Kung hindi mo sasabihin sa akin, hindi ito sapat para sa mga kapatid. Okay, natatakot ako sayo. Red Jade Shrimp. Bagamat maganda ang 1,000 taong gulang na ground dragon tendon, ang epekto nito ay mas mababa kaysa sa red jade shrimp na kinain ko mamaya. Nang marinig ang tatlong salitang ito, nanginginig si Xu Li, at nawala ng boses, red jade shrimp. Saan ka nanggaling? Naguguluhan na sinabi ni Tang Wulan, iba ang nagbigay nito, alam mo ba? Bakit hindi ko pa narinig ang ganitong uri ng bagay noon? Sinabi ni Xu Lizi, ang red jade shrimp na ginawa sa blood trench, tama. Oo, tumango si Tang Wulan. Namamangha si Xu Lizi, may kakaibang magnetic field sa blood trench. Ang sinumang gabay ng kaluluwa ay mabibigo kung ito ay makapasok sa hanay na iyon. Mayroong hindi mabilang na mga soul beast sa blood trench na libu-libong metro ang lalim. Ito ay kilala bilang isa sa ilang mga patay na lugar, at lahat ng paglalayag. Ang mga barko ay maglilibot doon. Ang red jade shrimp ay isang sikat na paraan upang makarating doon. Iligtas ito gamit ang mga kamay, ngunit kahit na ikaw ay isang may 4 na karakter na panglaban sa armor, hindi mo masisiguro na magagawa mo ito sa lugar na iyon, mag-ingat sa makapangyarihang mga kaluluwang hayop sa ilalim ng dagat. Bagamat matagal nang nahulaan ni Tang Wulan na ang red jade shrimp na ito ay napakahalaga, hindi niya inaasahan na ito ay napakahalaga. Hindi nakakagulat na ang katayuan ng mga tiyuhin ay napakahalaga. Sino ang nagbigay nito sa iyo? Gusto ko ring kainin. Sabi ni Xu Lizi na may malungkot na mukha. Sinabi ni Tang Wulan, hindi ko alam kung sino ang taong iyon. Kaibigan ito ng tiyuhin ng aking tiyuhin, kaya kakainin ko na lang ito. Wala na. O susuka ako at susubukan kung tingnan kung may nalalabi o ano paman. Hindi ka ba nakakadiri? Si Ye Xinglan, na naglalakad sa harapan, ay hindi na nakinig, at sinabi kay Tang Wulan sa galit na tono. Medyo depressed si Xu Lizi, hindi pa siya nakakain ng red jade shrimp. Matapos makapasok sa Spirit Spreading Pagoda, natural na huminahon ang lahat. Sinundan pa rin sila ni Wu Changkong, ngunit walang sinabi, isang malamig na tingin lang. Sumulyap si Tang Wulan sa guro, at malinaw pa rin niyang naaalala na ang kataypa ng guro ay inilibing sa ilang sementeryo sa Tiandao City.
Naramdaman ni Wu Changkong ang kanyang tingin, sumulyap sa kanya, at pagkatapos ay umiwas ng tingin. Alam ang kanyang pagkakakilanlan, si Gumun ay mabilis na tinanggap ng staff ng Spirit Transmission Pagoda at dinala sila sa isang conference room sa ikatlong palapag upang maghintay. Pagkaraan ng ilang sandali, isang medyo may edad na lalaki ang pumasok mula sa labas. Kumusta, Gu Yuchuan Spirit Master? Lumakad ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Hello. Tumayo si Guyu at tumango sa kabilang partido. Medyo nahihiya ang mukha ng nasa katanghaliang gulang, narinig ko ang hiling mumula sa mga tauhan. Ngunit hindi ito naaayon sa ating mga alituntunin sa pagpapalaganap ng mga Spirit Tower. Kung tutusin, tayo ay isang organisasyon na naglilingkod sa mga Panginoon ng Espiritu at hindi sila maaaring hilingin na makipagkompetensya. Marahil ito ay medyo nakakagulo. Ang ating mga tauhan ay walang ganoong obligasyon. Bahagyang kumunat ang noo ni Guyu, wala ka bang maisip na paraan? Umiling ang nasa katanghaliang lalaki at sinabing, humingi ako ng mga tagubilin mula sa itaas. Natatakot ako na hindi ito gagana. Ngayon lang, tumawag si Master Tianfeng Daoluo at sinabing dapat mong hawakan ang iyong sariling mga gawain. Hindi ka tutulungan ng Spirit Spreading Pagoda sa pagsusulit. Natigilan si Guyu saglit, alam ba ng guro? Ngumiti ang nasa katanghaliang gulang at walang sinabi. Okay. Tumango si Guyu, tumalikod at sinabi sa mga kasosyo, fair na. Walang sinabi, sundan lang si Guyu at maglakad palabas. Hinabol ni Tang Wulan si Guyu, okay lang, mag-isip tayo ng ibang paraan. Kung hindi ito gumana, pumunta sa Forging Masters Association natin. Pwede bang humingi ng tulong kay Uncle? Umiling si Guyu at sinabing, masyadong magiging problema iyon, at magtatagal ito. May paraan ako. Sumulyap si Ye Xinglan sa kanya, gusto mo. Nagkatinginan sila ni Guyu, at may matinding pagkinang sa mga mata ng dalawang babae. Naramdaman na lamang ni Tang Wulan na may lamig na nanggagaling sa kanyang likuran. Bakit parang hindi maganda ang pakiramdam? Si Sun Ronyo ay lumabas ng Heaven Dao Chuanling Pagoda na may kaunting pananibik, at nasa mabuting kalooban. Kakakuha ko lang ng soul na bagay sa akin kaya nakakapagtaka na bad mood ako. Siya ay 35 taong gulang sa taong ito, at mayroon na siyang dalawang espiritu noon, ngunit dahil ang kanyang martial spirit ay hindi masyadong maganda, at ang kanyang mental na kapangyarihan ay hindi partikular na malakas, ang dalawang espiritu ay umalalay lamang sa kanya hanggang sa maabot niya ang ika-4 na singsing. Nagsumikap siya ng husto sa kanyang paglilinang, at nabasag lang niya ang 5 singsing hindi pa nagtagal. Alam niya na sa kanyang buhay, natatakot ako na hinding-hindi na siya makakalusot sa 7 singsing, ngunit umaasa pa rin siyang makakuha ng sapat na pangatlong espiritu upang mas maunahan pa niya, kahit man lang magkaroon ng lugar sa middle-level Spirit Master. Pagkatapos mag-ipon ng mahabang panahon, pumunta siya sa Heaven Dao Spirit Pagoda ngayon. Ang swerte niya talaga. Nakakuha siya ng pangatlong espiritu na talagang angkop para sa kanya. Pagkatapos ng pagsasanib, halatang naramdaman niyang tumaas ng husto ang kanyang lakas. Mula ngayon, siya na ang totoong 5-ring Soul King. Bukod dito, sa wakas ay nagkaroon siya ng 1,000 taong singsing na espiritu. Ang Soul King ay may malaking katayuan sa mga Soul Masters. Isa rin siyang Mecha Master. Sa mas malalakas na kaluluwa at Mecha, inaasahang pahalagahan niya, at least ma-promote siya sa ranggong Tenyente Coronel, at kontrolado niya ang 30 kataong lalaki. Ang Mech Squadron ay walang problema. Habang iniisip ko ito, lalo akong nasasabik. Napakaraming taon ng pagsusumikap ay sa wakas ay walang kabuluhan. Kung nagsusumikap ka sa hinaharap, kahit na hindi ka makapag-cultivate sa antas ng Soul Sage, hanggat naabot mo ang Soul Emperor, maaari kang ma-promote sa antas ng isang koronel. Sa militar, maaari ka ring ituring bilang isang general sa gitnang antas. Sa sarili mong edad, natural na makakahanap ka ng mabuting asawa. Nag-iisip pa lang ng magandang bagay, biglang may malakas na inuman mula sa harapan. Akin ang bundok na ito. Ako ang nagtanim ng punong ito. Kung gusto mong makalimot, umalis upang bumili ng kapalaran sa kalsada. Natigilan si Sun Ronyo, at ang 4 na tao ay pumila sa kanyang harapan, na hamarang sa kanyang daraanan. Inikot niya ang ulo niya at tumingin sa paligid, yes. Bumaba lang siya sa hagdan ng Spirit Passing Pagoda. Saan nagmula ang bundok? Nasaan ang mga puno? Looking at these little guys in front of me, lahat sila ay parang bata, parang mga teenager lang. Sa hindi kalayuan, may isang maliit na matabang lalaki na nakasquat doon, at isang teenager ang nakatikip sa mukha niya sa tabi niya. Anong ginagawa niyong maliliit? Huwag makipaglaro sa Spirit Spreading Pagoda, magmadaling umuwi. Si Sun Ronyo, na isang sundalo, ay may kaunting kamahalan sa kanyang katawan, at ang sigaw na ito ay talagang isang bit ng momentum. Ang unang pangungusap ay tinawag ni Guyu. Nang isigaw niya ang pangungusap na ito, si Tang Wulan, na nasa hindi kalayuan, ay tinakpan na ng kanyang mga kamay ang kanyang mukha. Naglakad ng malayo si Wu Changkong, isang figure lamang ang malabo na makikita mula rito. Direktang tumingkayad si Shu Lizhi, tumalikod, at kumaibot ang mga sulok ng kanyang bibig. Bagamat ito ang kanyang bahagi, gusto niya talagang tumawa. Oo, ang paraan na ginawa ni Guyu ay napakasimple, hindi ba siya nakahanap ng isang Soul Master upang matuto mula dito?
Mayroon pa bang mga Soul Master sa bahaging ito ng Spirit Spreading Pagoda? Kaya pinili nila ang lugar na ito, na may napakasimpleng layunin. May lumabas sa Spirit Spreading Pagoda at pinilit silang gumawa ng isang bagay. Umalis ka na lang pagkatapos matamaan. Anyway, humanap ka ng mas malakas sa kanila. Sa slogan naman, sanay na ako. Ang susunod na tatlong pangungusap ay tinawag ni Ye Xinglan, Exi, at Xu Xiaoyan. Parehong excited sina Exi at Xu Xiaoyan. Anong gagawin? Lumingon si Ye Xinglan kay Guyu at nagtanong. Sinabi ni Guyu, mga kamay. Gaya ng sinabi niya, ang bilog ng spirit ring sa ilalim ng kanyang mga paa ay tumaas na. Si Ye Xinglan ay gumugol ng maraming oras sa kanya kamakailan, at ang dalawang batang babae ay nagtutulungan ng tahimik. Sa sandaling mailabas niya ang spirit ring, nagmamadaling lumabas si Ye Xinglan. Ang Star God Sword ay agad na tumalon sa kanyang kamay, ang dulo ng espada ay medyo nasa ere, at isang liwanag ng espada ang bumaril patungo kay Sun Ronyo. Talagang nabigla si Sun Ronyo. Ang pagkuha ng isang hakbang pabalik subconsciously, siya ay nagmula sa militar, at ang kanyang karanasan sa labanan ay napakayaman pa rin. Ang stress ng martial spirit ay nagudyok, ang isang layer ng tubig na ambon ay agad na lumabas mula sa kanyang katawan, naging isang maliit na liwanag ng tubig at kumalat palabas. Ang liwanag ng espada ni Ye Xinglan ay naputol sa ambon, at biglang nagkaroon ng refraction ng liwanag ng tubig, na talagang napalayo sa posisyon. 1, 2, 3, 4, 5, ang 5-ringed Soul King. Nagbilang si Xu Xiaoyan. Gumalaw na si Guyu, at hindi mabilang na mga ice cone ang lumipad patungo sa Sun Ronyo na parang isang marahas na bagyo. Walang pakialam si Sun Ronyo sa pagsaway sa maliliit na lalaki na ito, nang makita ang tatlong spirit ring sa bawat isa sa kanila, nagulat din siya. Ang liwanag ng pangalawang singsing ng espiritu ay kumikislap, at ang ambon ng tubig ay agad na napalitan ng mga patak ng tubig, nagiging isang malaking alon ng tubig, na may umaalulong na tunog, at tumungo patungo sa 4 na tao ni Guyu. Pagkatapos ng lahat, ang ikalimang singsing ay ang ikalimang singsing. Bagamat hindi mahusay ang Soul Spirit at Martial Soul, ang cultivation base ni Sun Ronyo ay solid level 51 spirit power. Ang mga patak ng ulan na ito ay may halong espiritong kapangyarihan at biglang naging hadlang. Mabilis na hinarang ng harang na ito ang pag-atake ng lahat. Dahil sa malakas na espiritu, ang mga patak ng ulan ay nagmumukhang maliliit na bola ng kanyan, na agad na sumasabog pagkatapos ng banggaan, na nagiging mas solid na water mist barrier. Ang Soul King ay ang Soul King. Ang mga ice cone ay isa-isang naglaho sa tabing ng tubig, ngunit nagulat si Sun Ronyo nang makitang ang elemento ng tubig na inilabas niya ay talagang wala sa kontrol. Lumiwanag ang unang spirit ring sa babaeng may itim na buhok, na nagparamdam sa kanya na tila hinigop ang elemento ng tubig na kanyang natunaw. Elemental Tide. Isang laban lang, natukso na ang martial soul ng kalaban. Ang martial soul ni Sun Ronyo ay ulan, isang anyo ng pagpapahayag ng elemento ng tubig, ngunit ito ay hindi isang purong tubig na elemento ng martial soul. Kung hindi, hindi siya magiging 4. Ang Yellow Century-old spirit ring ay ngayon. Sa sandaling ang elemental tide ni Guyu ay pinakawalan, ang iba't ibang mga elemento ng katangian sa hangin ay bumagsak patungo sa kanya ng ganap ayon sa kanyang kontrol. Sa oras na ito ay ang elemento ng tubig na siya condensed. Isang bilog ng gintong liwanag ang lumitaw sa paanan ni Sun Ronyo nang walang babala. Sa sumunod na sandali, mas nabigla si Sun Ronyo. Ang tabing ng tubig sa hangin ay parang nakatagpo ng malakas na grabidad at lumubog sa lupa. Hindi ko alam kung kailan naging ginto ang lupa. Ang gintong liwanag ay sumikat, at ito ay nagpakawala lamang ng tubig mula sa kanya. Ang elemento ay sumipsep. Yuan, walang tubig, hindi alam ng kapangyarihan ng Wan kung gaano ito bababa. Sa oras na ito, isang nakasisilaw na liwanag ng espada ang dumating na sa harap ni Sun Ronyo. Kasabay nito, isang matalim na espiritu ang dumating mula sa likuran. Ang gininto ang liwanag sa ilalim ng kanyang mga paa ay muling kumislap, at ang mga gintong tanikala ay nagkasalikop. Nang ang ganap na itinatag na chain ng starlight ni Xu Xiaoyan ay nakabalot sa kanyang katawan, natapos na ang labanan. Nawalan ng pagtitiwala kay Wan at agad na hindi makagalaw, maging si Wu Changkong, na emperador ng kaluluwa noon, ay natalo sa ilalim ng gayong pag-atake, pati na siya. Isang matalim na punyal ang lumitaw sa kanyang leeg mula sa likuran, at isang mahabang espada na may kumikinang na mga bituin ang nakita sa kanyang dibdib. Huminto si Guyu, sinisipsip pa rin ng elemental tide ang elemento ng tubig sa hangin, at ang ginto sa lupa ay unti-unting umatras. Sa hindi kalayuan, ang binata na nakatikip sa kanyang mukha ay hindi alam kung kailan siya tumayo, at ang tatlong lilang singsing ng espiritu sa kanyang katawan ay tahimik na nagtatagpo. Mangati ang kamay, Makati ang kamay. Nakikita ko ang elemental martial spirit, hindi ko mapigilan. Humihingi ng tawad ang sinabi ni Tang Wulan. Blue, silver at golden light array, pagbabalat ng elemento. Ikaw, anong ginagawa mo? Ito ang spirit spreading pagoda. Si Sun Ronyo ay talagang medyo natakot. Ang mga kuha ng mga bata ay talagang mabilis, at ang lakas at ang tahimik na pag-unawa sa pakikipagtulungan ay higit na nalampasan ang kanyang pagkilala. Alam.
Kailan kaya matigas ang mga kabataan? Higit sa lahat, ang mga bagong panganak na guya ay hindi natatakot sa mga tigre, at kung mas bata ang mas bata ay hindi gaanong maingat, talagang natatakot siya na ang mga batang ito ay papatayin ang kanilang sarili sa isang mapaglarong puso. Mali talaga iyon. Ito ay walang mga hinaing at walang hinanakit. Sumulyap si Tang Wulan kay Wu Zhangkong sa malayo, kumaway sa kanyang mga kaibigan, sabay na napaatras sina Exi at Ye Xinglan. Ang katawan ni Sun Ronyu ay gumaan, at siya ay bumalik sa normal, at ang kapangyarihan ng espiritu sa kanyang katawan ay nagawang gumana ng normal. Mabilis na humakbang si Tang Wulan na may ngiti sa kanyang mukha, "Tito, pasensya na po talaga. Kakalabas lang po namin sa akademya, at saglit lang kaming nangangati, at gustong makahanap ng pinakamalakas para matuto mula dito. Kaya naman gumawa kami ng pinakamagandang plano. Huwag po kayong magalit, hindi po namin sinasadyang saktan kayo." Medyo natigilan si Sun Ronyo, ano kaya ang sitwasyong ganito? Pero sabay din siyang nakahinga ng maluwag, tutal hindi naman siya naka-encounter ng ilang killer. Humph! Ngumuso siya at naglakad palayo. Wala na talaga siyang mukha para manatili pa rito. Nang mapanood si Sun Ronyo na umalis, mapait na ngumiti si Tang Wulan, "Ikaw. Napakaganda ng epekto, hindi ba? Maikling oras at mabilis na pagkumpleto." Mahinang sabi ni Ye Xinglan. Sinabi ni Tang Wulan, "Ngunit hindi sinasadya ni Teacher Wu na patigilan kami. Malinaw na hindi yun sapat. Kung tutuusin, napakarami sa atin, at hindi siya natalo ng mag-isa. Kung hindi ito sapat, magpatuloy." Ang mga mata ni Guyu ay kumikislap at bumulong-bulong, "Gumagawa kami ng kaguluhan dito. Ang pangkat ng tagapagpatupad ng batas na responsable para sa pagpapatupad ng batas ng Spirit Tower ay dapat ding malapit na. Ang lakas ng mga ordinaryong miyembro ng pangkat ng pagpapatupad ng batas ay karaniwang nasa ika-4 na ring at nilagyan ng organikong A. Ang mga patrol ay karaniwang nasa grupo ng 3. Nagtatakang sinabi ni Tang Wulan, "Nakalkula mo pa ang sarili mong mga tao." Bahagyang umiling si Guyu sa likod ng kanyang mga kamay, na naging sanhi ng paglipad ng kanyang itim na buhok, "Hindi pa ako nakakatama ng mecha." Kumaibot ang sulok ng bibig ni Tang Wulan, at nagsisisi siyang kasama sila. Sino ang mga ngahas na gumawa ng gulo sa Heaven Daochuan Spirit Pagoda? Habang nagsasalita siya, may tumunog na electronic speaker, at pagkatapos, sa hindi kalayuan, 3 malalaking itim na anino ang umuusok na. Isang purple at 2 dilaw, 3 mecha. Husga ni Guyu na walang mali, at isa itong law enforcement team na binubuo ng 3 mecha. Gayunpaman, hindi niya sinabing may mga purple mecha. Ang lilang mecha na lumilipad sa pinakaunahan ay tila mga 8 metro ang taas. Ang buong katawan ay may napakakinis na linya at maliit. Walang kagamitan tulad ng Soul Guidance Cannon, at isang pares ng malalaking espada ang dinala sa likod nito. Sa pangkalahatan, ang mga mecha ay nahahati sa 5 kategorya, tulad ng Spirit Ring ng isang Soul Master, at sila rin ay nakikilala sa pamamagitan ng kulay. Ang White Soul Guide Mech, ang pangunahing mecha, ay karaniwang ginagamit para sa pagtuturo. Maaari itong magsagawa ng pangunahing kontrol sa pagkilos, pangunahing pag-install ng enerhiya, at panandaliang labanan. Hindi ito maaaring isama sa kontrol ng kaluluwa at hindi maaaring makipagtulungan sa kaluluwa. Purong manu-manong kontrol. Ang mga dilaw na mecha na ginagabayan ng kaluluwa, mga karaniwang mecha, at mga ordinaryong mecha ng militar ay nasa antas na ito. Mas nakakapagmanyobra sila. Ang mga ito ay naka-install na may ordinaryong enerhiya at maaaring hinimok ng parehong kapangyarihan at kapangyarihan ng kaluluwa. Madali silang may ugnay sa mga kaluluwa. Purong manu-manong kontrol. Ang Purple Soul Guided Mecha at Advanced Mecha ay naging mga eksklusibong mecha din. Ang mga dinisenyong mecha, customized na mecha, at pribadong mecha ay na-customize ayon sa mga katangian ng kanilang sariling martial arts. Mayroon silang mas malakas na kontrol at mas tugma sa kanilang sariling martial arts. Sa pangkalahatan ay eksklusibong mga mecha. Tahimik na makipagtulungan sa kaluluwa. Purong manu-manong kontrol. Ang Black Soul Guide Mecha, Super Mecha, mga espesyal na materyales, espesyal na disenyo, espesyal na produksyon, ang kaluluwa ay isinama sa isang tiyak na lawak, tulad ng isang bahagi ng katawan. Ang bawat Super Mech ay maaari lamang magkaroon ng isang may-ari, at ang isang Super Mech na mawawala ng may-ari ay hindi magagamit ng sinuman. Para makontrol ang isang Super Mech, kailangan mo ng hindi bababa sa Soul Emperor o mas mataas, at ang espiritual na kapangyarihan sa itaas ng Spirit Sea level. Sa isang tiyak na lawak, maaari mong gamitin ang espiritual na kapangyarihan upang tulungan ang kontrol ng mecha upang makumplito ang mas mahirap na mga kasanayan. Ang Red Soul Guide Mech, ang God level mecha, ay dapat gawin gamit ang kamay bago ito makumplito. Ito ay nangangailangan ng pinakamataas na antas ng mga materyales at ang pinakamataas na antas ng forging. Kailangan itong ganap na isama sa sarili nitong dugo at martial soul para makabuo ng isang buhay na buhay. Ito ay isang tunay na bahagi ng buhay, isang tunay na mecha sa antas ng Diyos, at maaaring mayroong mga espesyal na sitwasyon kung saan ang kaluluwa at mecha ay pinagsama. Sa pangkalahatan, opisyal na gumagamit ang militar ng mga dilaw na mecha na ginagabayan ng kaluluwa.
Pagdating sa purple, dapat personal ang mga mecha, dahil masyadong mataas ang gastos, maliban na lang kung walang napakayamang organisasyon tulad ng Spirit Spreading Pagoda. Ang mga tao ay gagawa ng mga naturang mecha para magamit ng mga tauhan. Ang disenyo ng Purple Mecha ay ganap na nakabatay sa sariling kakayahan ng Soul Master. Maaari nitong lubos na mapahusay ang pagiging epektibo ng labanan at kaligtasan ng kaluluwa ng Master. Kung ang Spirit Master na nagmamaneho ng Purple Mech ay may 4th Ring Cultivation Base, kung gayon mayroon siyang kahit man lang fighting power ng 5 Ring Soul King sa bisa ng mecha, at ang kanyang depensa ay mas mahusay kaysa sa 5 Ring Soul King. Kaya nang makita niyang lumitaw ang tatlong mecha na ito, hindi naiwasang baguhin ni Tang Wulan ang kanyang ekspresyon. Bumagsak ang tatlong mecha sa lupa, at hindi napigilan ng mga mecha pilot na medyo magulat nang makita ang mga binata at babae sa harapan nila. Dati, naramdaman nila na may mga pagbabago sa espiritu ng kapangyarihan dito sa pamamagitan ng pagsubaybay. Ayon sa mga alituntunin ng Spirit Transmission Pagoda, hindi pinapayagan ang Soul Power at anumang Soul Guidance Weapons sa loob ng 1 kilometrong hanay ng Spirit Transmission Pagoda, kaya lilito ang mga ito dito, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ilang bata ang lumitaw sa harapan nila. Ano ang problema sa inyong maliliit na lalaki? Sino ang gumamit ng espiritu ng kapangyarihan upang palitawin ang alarma? Isang pasaway na boses ang nanggaling sa Purple Mecha Headed. Siya yun. Biglang itinaas ni Ye Xinglan ang kanyang kamay at itinuro si Tang Wulan. Ang mga kalamnan sa mukha ni Tang Wulan ay nanigas, hindi ba ako niloloko nito? Nakangiting tumingin sa kanya si Ye Xinglan, na tila nagsasabing, ikaw ang kapitan, hindi mo ba niloloko? Pagkatapos ay sumama ka sa amin, at sasabihin sa iyo ng ibang mga tao ang commander na mamuno sa mga tao. Iniunat ng Purple Mecha ang malaking mekanikal na kamay at itinuro si Tang Wulan. Mapait na ngumiti si Tang Wulan, at sinabing may mababang kilay, pasensya na, Tio Law Enforcer, nagkamali ako. Hindi mo ba ako maaalis? Hindi na ako mangangahas. Sa pagkakataong ito ay si Ye Xinglan na ang bumagsak, ang taong ito. Bumantong hininga ang alagad ng batas, ang Spirit Tower ay hindi dapat masaktan. Ang mga patakaran ay nakamamatay. Sumama ka sa akin. Huwag kang mag-alala, hanggat sinabi mo ang bagay, hindi ka masyadong masisisi pagdating sa iyo ng iyong guro. Inangat ni Tang Wulan ang kanyang ulo at inusenteng sinabi, hindi ba't sobra? Ang opisyal ng tagapagpatupad ng batas ay naiinip na nagsabi, sa karamihan, ang ilang pera ay ibibigay. Parusahan ng pera. Bahagyang tumaas ang boses ni Tang Wulan, kung gusto mo ng pera, papatayin mo ako. Pera ang buhay ko. Kung may kakayahan ka, mahuhuli mo ako. Habang nagsasalita, tumalikod siya at tumakbo. Ha! Medyo natigilan din ng law enforcer sa Purple Mech. Para sa isang bata sa edad na ito, hindi ba siya dapat mamangha kapag nakikita ang mech, dapat ba niyang sundin ang kanyang payo? Ano ang sitwasyon? Ngunit kung nasaan ang kanyang tungkulin, hindi niya hahayaang tumakas si Tang Wulan. Isang sinag ng liwanag ang kumislap sa likod ng mecha, at direktang sinunggaban nito si Tang Wulan. Isang malaking kamay ang nagunat at hinawakan si Tang Wulan. Nang habulin niya si Tang Wulan, nagkamali siya, ibig sabihin, nahiwalay sa dalawa pang kasama. Hindi na kailangang magsalita, isang tingin lang sa mga mata, at ang ilang mga bigots ay mayroon ng tacit understanding. Agad na nagsimula si Ye Xinglan, tumalbog ang kanyang maselang katawan, kasing bilis ng kidlat, at dumiretso siya upang iangat ang dilaw na mecha at sumugod. Ang mga kamay ni Guyu ay umikot sa hangin, at isang malaking bola ng apoy ang lumipad patungo sa isa pang dilaw na mecha. Sinamantala ni Xi ang pagkakataon na tahimik na mawala sa ere at nawala. Itinaas ni Xu Xiaoyan ang ice stick sa kanyang kamay, at ang isang ice spear ay mabilis na namuo. Mabilis silang naglunsad at biglang, ang tagapagpatupad ng batas sa Yellow Mecha ay nakatingin pa rin sa Purple Mecha ni Tang Wulan, at dumating na ang pag-atake. Ang pinakamabilis ay si Ye Xinglan, ang Star God Sword ay kumikinang ng maliwanag, ang Sword God Star, ang katawan at ang espada ay iisa, ang unang soul skill. Dumiretso sa sabungan. Sa mga tuntunin ng kapangyarihan ng espiritu, si Ye Xinglan ang pinakamalakas sa lahat ng nasa squad. Malapit na siya sa pang-apat na ring. Ang kanyang straight line sprint speed ay mas mataas din kaysa sa agile attack type Spirit Master na si Xi. Sa mga tuntunin ng individual na kapangyarihan sa pakikipaglaban, kahit si Li Zhengguo ay maaaring hindi niya kalaban sa isang one-on-one na sitwasyon. Ito ay sumiklab bigla, at lumabas lahat. Nang mag-react ang dilaw na mecha ay nasa harapan na niya ito. Ang magagawa lang ng mecha ay itaas ang kanyang kanang kamay at gamitin ang baluti para harangan ang kanyang pag-atake. Ding! Kumikislap ang nakakasilaw na liwanag, parang isang bituin ang sumabog, at biglang lumitaw ang isang malaking kislap sa kanang braso ng mecha. Intrepid Spirit Power Riots. Sinira lang niya ang posisyon ng kanang braso nitong mecha. Kaagad pagkatapos, sinamantala ni Ye Xinglan ang momentum upang pumailang lang sa kalangitan, at ang buong tao ay itinaas sa kalangitan na parang gintong bituin, at ang ikatlong singsing ng espiritu ay kumikinang ng maliwanag. Ito ang pinakamalakas na kakayahan ng espiritu na magagamit niya sa kasalukuyan. Ang nakapangangilabot na layunin ng espada ay nagdadala ng napakatalim na aura.
Nang pumutok ang kanyang espiritong kapangyarihan, ang Lingling Tower sa hindi kalayuan ay biglang tumunog ng kampana ng babala. Sa kabilang panig, dumating na rin ang bola ng apoy ni Guyu, at ang dilaw na mecha ay nag-react ng kaunti, na ang kanyang kanang braso ay nakablock sa kanyang harapan, at isang magaan na kalasag ang lumiwanag, na hamarang sa bola ng apoy. Sumabog ang bowl ang apoy at nagkalat ang halo. Kaagad pagkatapos, si Guyu ay parang isang salamangka, ang bowl ang apoy, talam ng hangin, at yelo, ang tatlong pinakakaraniwang elemento na umaatake dito ng labis. Ang dilaw na mecha ay tumingkayad, pinuprotektahan ang buong katawan ng isang magaan na kalasag, at nakalabas ang apat na soul-guided ray na kanyan sa kabilang banda, malapit ng tumirik. Nabuhol sa ice cone, isang sibat ng yelo ang biglang tumusok, gumuhit ng isang arco sa hangin, na nilalampasan ang frontal light shield, at nakadikit lang sa kanyang braso na malapit ng pakawalan ng soul-guided ray cannon. Nabasag ang sibat ng yelo. Ngunit ang matinding lamig ay tumagos, at ang brasong iyon ay biglang nanlamig. Ang isang figure ay hindi alam kung kailan ito nakarating sa tuktok ng likod ng mecha na ito, at ang punyal ay tumusok sa magkasanib na puwang, na lamalas na parang kidlat. Bagamat ang mecha ay may protection na takip, ang diwa ng dilaw na mecha na ito ay pangunahing nakatuon sa harap, at walang buong katawan na protection na takip, dahil iyon ay kumonsumo ng maraming enerhiya. Matapos mag-aral sa Shrek ng napakatagal, lahat ay matagal ng pamilyar sa susi sa mecha. Direktang pinutol ng Light Dragon Dagger ni XEXE ang pinakamahalagang central cable. Ang ilaw sa mecha ay biglang lumabo, at isang bola ng apoy ang dumating at direktang tumama dito. Nahulog. May biglang dagandong sa likod, at ang purple mecha na humahabol kay Tang Wulan ay nagulat din. Habang hinahawakan si Tang Wulan, ang kanyang subconscious focus ay lumipat sa likuran. Sa sandaling ito, si Tang Wulan, na tumatakbo sa unahan, ay biglang gumalaw, na ang kanyang mga daliri sa paa ay bahagyang nasa lupa, at gumanti ng pag-atake. Ginamit niya ang magkabilang kamay para kumumo sa mecha at hinawakan ang kanyang malaking kamay, ang kanyang katawan ay kumikinang sa gininto ang liwanag, isang gintong halo ang namumulaklak, at isang gintong katawan ng dragon. Dahil nabalisa ang purple mecha sa likurang sitwasyon, hinawakan niya patayo ang manipulator. Sumigaw si Tang Wulan, ang kanyang mga braso ay nagpumiglas, at sa tulong ng gininto ang katawan ng dragon na bumuti, ang kanyang lakas ay umabot sa isang lubhang nakakatakot na antas, na may mabangis na puwersa. Sa isang kisap mata, ang lilang mecha ay inalog at nabasag sa lupa. Sa oras na ito, ipinakita ng purple mecha ang estilo nito bilang isang high-end na mecha. Ang isang tumpok ng nakatiklop na mga pakpak ay biglang kumalat sa kanyang likuran, at kasabay nito ay isang layer ng lila na kalasag ang bumulwak, at sa sandaling siya ay lumapag, siya ay tumalbog. Kasabay nito, isang layer ng nakasisilaw na electric light ang biglang sumabog at sumabog patungo kay Tang Wulan. Ang reaksyon ni Tang Wulan ay napakabilis din. Isang gintong asul na pilak na damo ang lumitaw sa ilalim niya at inilabas ang kanyang katawan, iniiwasan ang pag-atake ng kidlat. Ang kanang kamay ng purple na mecha ay nakatukod sa lupa, tumalbog pabalik, at isinandal ang kanyang mga kamay sa likod niya, binunot ang dalawang malalaking metal na espada. Ang tumatalbog na figure ni Tang Wulan ay hindi lumipad pabalik upang makipagkita sa kanyang mga kaibigan. Nais niyang lumikha ng oras para sa kanyang mga kaibigan, at unang nalutas ang dalawang dilaw na mecha. Huwag na huwag hayaang magtagpo ang tatlong mecha, ang mga mecha na ito na kabilang sa Spirit Tower ay dapat na makipagtulungan sa isa't isa. Sa dugo at dugo, ang Golden Dragon ay nanginginig sa kalangitan. Ang malakas na dagandong ng dragon ay umalingaw sa hangin, at ang mga kuko ng gintong dragon ay kumikislap. Nahaharap sa napakalakas na mecha sa unang pagkakataon, hindi nang ahas si Tang Wulan na itago ang kahit katiting na personalidad, at ang battle armor sa kanyang kanang kamay ay direktang binitawan. Ang kanyang sariling hininga ay agad na lumakas, at ang mga kaliskis ng dragon ay bumabalot sa kanyang katawan. Ang kanang kamao ay humampas patungo sa purple mecha na humahabol sa kanya. Biglang, sa harap ng Golden Dragon Claw sa kanang kamay ni Tang Wulan, tila may malaking ulo ng dragon na namuo at nabuo, at ang gininto ang liwanag ay kumislap at biglang sumabog. Ang dobleng espada ng purple mecha ay bumaril ng patag. Bagamat hindi niya alam kung bakit sila sasalakayin ng mga teenager na ito, sila ay mga bata lamang, at bawat isa sa kanila ay nagpakita ng pambihirang lakas, at wala pa ring mamamatay. Sa higanteng espada, kumikislap ang electric light. Ito ay isang tanda ng kombinasyon ng kapangyarihan ng espiritu at kapangyarihan ng mecha, at malamang na mayroong espiritu ng espiritu sa loob nito. Ang hangin sa nakapalibot na lugar na 10-10 metro kwadrado ang lapad ay naging tuyo, at naapektuhan ng kidlat, na naglalabas ng kakaibang amoy. Boom! Sa isang dagandong, si Tang Wulan ay lumipad ng patiwarik sa hangin, ngunit ang purple mecha ay hindi rin komportable. Alam mo, nagawang iling ni Tang Wulan ang Netherworld White Tiger gamit ang isang gintong dragon. Kahit na ang Mecha Master ng Purple Mecha na pinagsama sa Mecha ay sapat na para maging katumbas ng lakas ng Soul King level, hindi. Magiging mas malakas kaysa sa Nether White Tiger ni Wu Si Duo. Dalawang lilang higanteng espada ang itinaas sa tunog, at ang itaas na bahagi ng katawan ay naapektuhan din ng napakalaking puwersa ng gintong dragon.
Hindi lamang ang momentum ang napigilan, kundi pati sila ay sumandal, at ang ilan sa kanila ay nawala ng balanse. Isang malakristal na asul na pilak na damo ang nakaunat ng diretsyo, at sa sumunod na sandali, ang rebound na si Wu Yuhao ay lumipad pabalik na parang isang cannonball. Sa tulong ng Purple Mecha, siya ay sabog na lumabas sa bakanteng espasyo mag-isa, at lumapit siya sa isang iglap. Sa ibabaw ng lilang mecha, ang electric light ay kumikislap, at ang kalasag ay ganap na nabuksan. Biglang hinawakan ni Tang Wulan ang Golden Dragon Claw gamit ang kanyang kanang kamay, nanginginig ng malakas ang kalasag. Ang kuko ng gintong dragon ay mabilis na humawak sa kalasag, at ang sariling kapangyarihan ng kaluluwa ni Tang Wulan ay tumaas ng sukdulan. Sa pagtaas ng battle armor, ang lakas ng pag-atake ng Golden Dragon Claw ay tumaas ng higit pa doon. Ang epekto ng Mapa Nira ay direktang kumikilos sa enerhiya, biglang napunit ang kalasag. Ang lilang mecha ay tumalbog at lumipad pabalik. Gayunpaman, ang talas ng Golden Dragon Claw ay nag-iwan pa rin ng 5 malalim na marka sa dibdib nito. Ang labanan sa kabilang panig ay tapos na sa oras na ito. Dalawang dilaw na mecha, ang isa ay pinutol ng sentro ni XCXC, at ang isa pa, ay walang ulo. Siyempre, ang sabungan na sinasakyan ng alagad ng batas ay nasa dibdib ng mecha, hindi sa itaas ng ulo. Gayunpaman, sapat na ang takot ng alagad ng batas. Pangatlong espiritong kakayahan ni Ye Xinglan, bumagsak ang Sword Star. Isa itong sword skill na parang meteorite, at isa rin itong nakamamatay na suntok, isang marahas na pambobomba na bumagsak mula sa langit, direktang nabasag ang kalasag na mabilis na binuksan. Biglang sumabog ang ulo ng mecha. Tumigil ka. Malakas na sumigaw si Tang Wulan, nanginginig kung saan-saan. Kasabay nito, ang kanang kamay na Golden Dragon Claw ay biglang bumaril pasulong, at 5 dark golden light blade ang dumaan, na nag-iwan ng 5 malalalim na bangin sa lupa sa harapan niya. Ang Purple Mecha na malapit ng mag-counter-attack ay agad na nagpatigil sa kanyang katawan. Sinasabi sa kanya ni Tang Wulan na kung ang kapangyarihan ng Golden Dragon Terror's Claw ay nahalo sa suntok ngayon, kahit na ang tagapagpatupad ng batas sa Purple Mech ay immortal, malamang na siya ay matatamaan. Mabilis na nagsimula ang labanan, ngunit mabilis itong natapos. Kung pinag-uusapan ng purong lakas, ang 6 na Tang Wulan ay maaaring hindi talaga ang mga kalaban ng 3 mecha na ito. Ang pagiging epektibo ng labanan ng mecha ay hindi pa ganap na nagamit. Ang kanilang kakayahang manalo ay unang sinamantala ang kanilang sariling edad. Ang kanilang murang edad ay lubhang nakabawas sa pagbabantay ng 3 alagad ng batas laban sa kanila. Pagkatapos ay mayroong bigla ang pag-atake. Sinong mag-aakala na may iilang bata ang maglalakas loob na sugurin ang mecha bigla? Ang 2 dilaw na mecha na iyon ay ang pinakanapinsala, ang mga kalasag ay hindi ganap na nabuksan, at sila ay nawasak ng hindi naglulunsad ng isang pag-atake. Ang parehong ay totoo para sa Tang Wulan laban sa Purple Mecha. Masyadong biglaan ang pag-atake, at hindi siya naiintindihan ng kalaban, at ang malakas na epekto ng armor ng labanan. Sa pagtaas ng sandata ng labanan, ang Golden Dragon Claw ay isa ng napakalakas na pag-atake, nad-double man lang ang lakas nito, at marahas na pinunit ang protection na takip ng kalaban. At ang lakas ng Golden Dragon niya. Ito lamang ang makakatalo sa kalaban at manalo. Sino ka sa lupa? Ang tagapagpatupad ng batas sa Purple Mech ay natakot sa oras na ito, ngunit hindi na siya bulag na umatake. Tumayo ng tuwid si Tang Wulan, mayroon pa ring kaunting duwag noon, at sinigawan niya ito sa malalim na boses, alam mo ba kung ano ang mali? Mali. Natigilan ang law enforcer sa Purple Mech sa kanyang matuwid na sigaw. Itinaas ni Tang Wulan ang kanyang ulo at matapang na sinabi, kami ay nanggaling sa punong tanggapan ng Xuanling Pagoda, na partikular na upang suriin ang katatagan ninyong mga opisyal ng pagpapatupad ng batas. Talagang nakakadismaya kayo. Dahil lamang kami sa mga bata, binabaliwala ninyo lamang ang aming posibleng pagiging agresibo. Ang dapat sabihin ay hindi pa lang noon, may mga bakas ng mga masasamang espiritu sa inyo mismo, at kung kayo ay may pinakamagaling na mga Panginoon ng masasamang espiritu. Tagapagpatupad ng batas, paano mo ito haharapin? Ang mga panganib na maaaring lumitaw sa anumang oras. Ang mga opisyal ng pagpapatupad ng batas sa Purple Mecha ay biglang pinawisan ng malamig, at naniwala siya sa sinabi ni Tang Wulan. Hindi ko maiwasang maniwala. Sa gayong murang edad, ang lakas ay napakalakas, at mula sa simula hanggang sa wakas, ang mga batang ito ay walang mga pumatay, at sila ay nakikipagtulungan sa bawat isa ng tahimik. Kaakibat ng mga salitang ito, maaari ba talagang bumaba ang pangkat ng tagapagpatupad ng batas ng punong tanggapan? Habang siya ay naguguluhan, kumaway si Tang Wulan sa kanyang mga kaibigan, okay, ito na ang problema, pumunta tayo sa susunod na lugar. Guyu, ipakita sa kanila ang aming ID. Gaano katagal na si Guyu sa kanya? May paalala ba? Habang nakataas ang kanang kamay, isang badge ang kumislap sa palad niya. Nang makita ang badge na ito, hindi na nag-alinlangan ang law enforcer sa Purple Mech na nandoon siya, ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin sa oras na ito. Hindi niya maamin ang kanyang mga pagkakamali sa ilang mga bata. Bumukas ang sabungan at tumalon siya palabas. Ako. No need to say anything, please submit it for inspection as soon as possible.
Sana ito na ang una at huling pagkakataon, at huwag nang ulitin ang parehong pagkakamali. Si Tang Wulan ay mukhang isang maliit na nasa hustong gulang sa oras na ito at natapos na siyang magsalita. Naglakad ng malayo na nakayuko ang ulo. Mabilis namang sumunod ang iba. Anim sa kanila, si Tang Wulan ay naglakad sa unahan, kasunod sina Gu Yu, Ye Xinglan, at Xi, Shu Lizi, at Shu Xiaoyan sa huling hanay. Ang anim sa kanila ay nagpapanatili ng isang tatsulok na porma sayon at umalis. Sa sandaling ito, isang grupo ng mga figure ang tumakbo palabas ng Spirit Transmission Tower, at mabilis na pumunta sa lokasyon ng insidente. Kasabay nito, higit sa 100 mecha ang lumipad sa himpapawid, mabilis na lumapit dito. Una nilang nadiskubre na 3 sa sarili nilang mecha ang nasira, ngunit ang kakaiba ay lumabas sa mecha ang 3 mecha division at hindi nasira. Isang mecha ang bumaba mula sa langit at bumagsak sa lupa. Tumakbo rin ang mga tauhan ng Spirit Spreading Pagoda para magtanong. Pagkatapos lumiko sa isang kanto, nang hindi na siya makita ng mga mecha division, sumigaw si Tang Wulan, tumakbo. Nanguna siya, binilisan ang buong lakas, at dirdiretsyong sumugod patungo sa lansangan ng lungsod na hindi kalayuan. Pumasok na. How dare other people neglect and rush all the way. 6 na tao ang lumakad sa mga kalye at sa paligid ng mga eskinita, na nagmamadali sa berdeng kalsada ng Tiandao City. Naghanap si Tang Wulan ng maliit na daan na matatakbuhan, at hanggang sa tumakbo siya ng higit sa 10 minuto ay pumasok siya sa isang tindahan ng inumin at umupo. Boss, kunin ko na. Bagamat si Xi, isang spirit master ng Agile Attack System, ay hindi namula at nakahinga matapos tumakbo ng ligaw. Kaya lang, ang kanyang mga mata kapag nakatingin kay Tang Wulan ay puno ng kakaiba. Ngumiti si Guyu at nagsabi, ano ang pinagsilbihan mo sa kanya? Kakaibang tumawa si Xi, syempre ito ay ang kakayahang magsabi ng katarantaduhan sa bukas na mga mata. Kung ako ang Mecha Division, mararamdaman kong totoo ang sinabi niya. Headquarters Law Enforcement Team, Guyu, mayroon ka nito sa Spirit Pagoda Headquarters. Institusyon. Sinabi ni Guyu, oo, ngunit ang bawat pangkat ng pagpapatupad ng batas ng Lingling Pagoda ay hindi nangangasiwa sa isa't isa. Pag-uusapan ko ito sa susunod, ito ay isang koponan ng pagsubaybay. Ito ay maaaring masubaybayan ang lahat ng mga sangay ng Lingling Pagoda. Next time. Galit na sinabi ni Tang Wulan, sino ang sasama sa iyo sa susunod? Gaano ka mapanganib? Kung hindi ka makaalis sa iyong katawan at mahuli, paano natin matatapos ang ating huling pagsusulit? Siya nga pala, Guyu, saan ka nakapasa sa Spirit Tower Badge? Hindi ito hinanap. Maluwag na sinabi ni Guyu, ngunit hindi mo maiiwasang aminin na ang aming pamamaraan ang pinakamabilis upang makumplito ang pagsusulit. Mamaya maaari na tayong dumiretso sa high-speed rail station. Kung tungkol sa badge, ako mismo ang nagukit. Ngumuso si Tang Wulan at sinabing, kung magpapadala ng mensahe ang Spreading Pagoda, hilingin sa naghaharing ahensya na harangan ng lungsod at arestuhin kami, maaari pa ba tayong tumakbo? Ngumiti si Guyu at sinabi, hindi. Gusto nilang bigyan ng mukha ang aking guro. Sino ang nagsabi sa kanila na huwag makipagtulungan sa amin para tapusin ang pagtatasa? At saka, walang mali sa ginawa namin. Napakaganda ng sinabi mo ngayon. Bagamat hindi ito isang tunay na monitoring team, walang mali sa paalala na ito. Kung tungkol sa pagkawala, ang Spirit Tower ay walang pakialam sa pagkawalang ito. Bumukas ang tindahan ng inumin, at pumasok si Wu Changkong mula sa labas na may lamig sa mukha. Diretso siyang naglakad patungo sa mesa ni Tang Wulan at umupo. Teacher Wu, nagmamadaling sumigaw ang lahat ng may paggalang. Bahagyang gumalaw ang mga sulok ng bibig ni Wu Changkong. Pansamantalang nagtanong si Tang Wulan, Teacher Wu, nakapasa ba tayo sa pagsusulit? Kalimutan mo na, sabi ni Wu Changkong. Nakahinga ng maluwag si Tang Wulan, mabuti naman. Tumalikod si Wu Changkong, tumingin sa bintana, hindi na tumitingin kay Tang Wulan. Ngunit nakuha pa rin ni Tang Wulan ang ngiti mula sa mga mata ng guro. Natawa. Si Teacher Wu talaga ang may gana tumawa. Sa katunayan, paano niya nalaman na si Wu Changkong ay tulala sa kanyang puso? Dapat sabihin na ang mga maliliit na lalaki na ito ay sapat na matapang upang direktang gumawa ng gulo sa Heaven Dao Chuanling Pagoda. Ang mga psikolohikal na katangian na ipinakita ni Tang Wulan ay mahirap kahit para sa mga matatanda. Kung ang batang ito ay hindi matalino at matapang sa hinaharap, siya ay magiging isang taksil na kasamaan. Medyo nag-iingat na si Wu Changkong sa kanyang puso. Saan nalaman ni Tang Wulan na sa isip ni Teacher Wu, dapat siyang maging mahigpit na disiplina. Uminom ako at kumain ng ilang recovery big meat bun na gawa ni Shu Lizi. Matapos gumaling ang lahat, sa payo ni Tang Wulan, bumili sila ng ilang damit sa malapit. Ang Tiandao City ay may higit pang lokal na katangiang damit at pinalitan ito. Pagkatapos sumakay, tinungo niya ang Seoul Guidance Train Station. Gayunpaman, napatulala sila nang makarating sila sa pintuan ng Seoul Guiding Train Station. Pansamantalang sarado ang Seoul Guide Train Station. Biglang naramdaman ni Tang Wulan na ang pag-atake ng terorista ay nagdulot ng tsismis sa Tiandao City, at natural lang na sarado ang Seoul Guidance Station. Kung kailan magbubukas, walang timetable. Anong gagawin? Tanong ni Guyu kay Tang Wulan.
Ang puso ni Tang Wulan ay kumikilos, sino ang maaaring magmaneho ng kotse? Gagawin ko. Sabi ni Exi. Sinabi ni Tang Wulan, pumunta ka, umarkila ng kotse, magmaneho tayo sa susunod na lungsod. Hindi maaaring maantala ang oras. Kung hindi mo kayang sumakay sa tren na ginagabayan ng kaluluwa, magmaneho na lang mag-isa. Kahit na ang pagmamaneho ay hindi kasing bilis ng Soul Guide train, ito ay mas mabuti kaysa maghintay dito. Alam ng Diyos kung kailan magbubukas ang istasyon. Bukod dito, ang istasyon ay isang napakaraming lugar, at maaaring may mga tao mula sa Spirit Spreading Pagoda na gugulo sa kanila. Heaven Dao Chuanling Pagoda. Isang dosenang matataas na tao mula sa gitna hanggang sa katandaan ang nakaupo sa malaking conference room, at isang labanan ang ibino-broadcast sa malaking screen ng conference room. Ang labanan ng 6 na bata laban sa 3 mecha. Ang video ay napakalinaw, may tunog, at ang tunog ay nai-record ng kagamitan sa 3 mecha sa oras na iyon. Galing kami sa headquarters ng Spirit Tower, which is specifically to assess the resilience of you law enforcers. You are really disappointing. Dahil bata pa kami at mga bata, hindi nyo na pinansin ang posibleng pagiging agresibo namin. Dapat. Ang gusto kong sabihin sa inyo ay hindi pa lang noon, may mga bakas ng mga evil spirit masters, at ang mga evil spirit masters ay pinakamahusay na nakikitungo sa batas na iyon, kung paano ninyo made-atago ang ganyang ugali ng mga evil spirit masters, kung paano ninyo made-atago ang kanilang mga sarili. Mga panganib na maaaring lumitaw sa anumang oras. Bibigyan ka lang namin ng isang aral, kapag bumalik ka, pag-isipan ito ng mabuti at sumulat ng isang inspeksyon at isumite ito sa pangkat ng mga tagapagpatupad ng batas sa punong tanggapan. Nang makita ang maliit na lalaki sa larawan ay umalis pagkatapos sabihin ang mga salitang ito, ang mga ekspresyon ng mataas na antas ng Heaven Dao Chuan Spirit Pagoda na naruroon ay naging mas mayaman. May-ari ng tore, may karapatan ng Headquarters Law Enforcement Brigade na pangasiwaan ng ating law enforcement team. Ito ang ginawa ng Supervision Brigade. Mali kaya sila? Nagtanong. Malamig nang umuso ang matanda, anuman ang pinanggalingan ng mga kabataang ito, tanong ko lang, tama ba siya? Walang sense of alertness ang law enforcement team natin. Katatapos lang ng pag-atake ng terorista sa Soul Guidance train. Ayon sa mga mapagkakatiwalaang source, may nagpakitang evil spirit master sa istasyon ng tren, at nagpadala ako ng mga tauhan para imbestigahan ang mga ito at sila ang may-ari ng law enforcement na ito, kung sila ang may-ari ng batas na ito. Kumain ng tuyong pagkain. Nang makita ang galit ng master ng tore, ang mga manunood ay kahanga-hanga. Simula ngayon, pumasok na ang law enforcement team sa Orange Guard State. Self-inspection at self-examination. Hindi lang silang tatlo ang kailangang magsulat ng inspections. Simula sa kapitan, lahat ay nagsusulat ng inspection at nagre-review ng sarili nilang mga kakulangan. Doble ang dami ng training. Oo. Sa wakas natapos na ang pagpupulong, at naibsan ang nakakalungkot na kapaligiran. Nanatili ang matandang lalaki ng tore, at kasabay nito ay may isang lalaking nasa katanghaliang gulang, ang nakita ni Guyu. May sinabi ba si Tianfeng Daoluo? Tanong ng Tower Master. Wala akong sinabi, bahala na lang tayo, at hindi siya makikialam. Tower Master, gusto ba nating bawiin ang mga batang iyon? Hindi pa ba sapat na nakakahiya? Itago ang bagay na ito, huwag ipagkalat, huwag iulat. Oo, nakakamangha talaga ang mga kabataan ngayon. Sinulyapan ng Tower Master ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, sinabi mo noon na pupunta sila sa 10 lungsod para sa pagsusulit na ito. Tumango ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, iyan ang sinabi ni Guyu. Walang malasakit na sinabi ng may-ari ng tore, nakakahiya ang paggawa ng isang mahusay na trabaho ng pagiging confidential. Tinatayang hindi lang tayo. Nangangatog ang mga kalamnan sa mukha ng nasa katanghaliang gulang, at naisip niya sa kanyang sarili, Master, ano ang iyong kaisipan? Tumayo ang pinuno ng tore, naglakad patungo sa bintana, at dumungaw sa bintana, masyadong maraming mapayapang araw. Kailangan ito ng panlabas na pagpapasigla, na ginagawang mas mapagbantay tayo. May 5 taon pa. Medyo masikip ang sasakyan, hindi normal. Matagal na naghanap si Tang Wulan at ang iba pa, ngunit wala silang mahanap na lugar na mauupahan ng sasakyan. Kahit meron, hindi siya makakaalis sa Heaven Dao City. Sa desperasyon, nakabili lang sila ng soul-guided na kotse. 800,000 federal na barya, halos maubos ng presyo ang halos lahat ng perang nakuha ni Tang Wulan mula sa kanyang tiyuhin, at ito ay sapat lamang para makabili ng isa. Medyo mahal pa rin ang presyo ng Soul Guide car. 2 row lang ang upuan, pero 6 na tao. Hindi nila kayang bilhin ng malaking Soul Guidance na kotse. Maaari lamang itong maging ganitong uri ng mga upuang may 2 hilera, at karaniwang maaaring maupo ang isang kotse na may hanggang 5 tao. Matapos bilhin ang kotse, ang unang bagay ni Tang Wulan ay humingi ng tawad kay Wu Changkong, kung saan wala siyang guro. Hilingin sa guro na maghanap ng solusyon ng mag-isa. Si Exi ang nagmaneho, at umupo sa driving seat. Si Shu Li ay matalino at mataba at kinuha ang co-pilot. Umupo si Tang Wulan sa likod ng 3 babae. May 4 na tao ang nakaupo sa pwesto ng 3 tao. Buti na lang at walang matipuno sa 3 babae at halos hindi mapiga. Ngunit si Tang Wulan ay hindi maliit.
Naipit siya ng isang pinto, kasama si Guyu sa kanyang tabi, si Ye Xinglan ni Guyu, at si Shu Xiaoyan sa kabilang banda. Ang mga kasanayan sa pagmamaneho ni XEXE ay medyo sanay. At may regular driver's license talaga siya, syempre, hindi niya dinala. Imposibleng kunin, inalis na ito ng kolehiyo noon pa man. Pero ngayon wala na silang ibang paraan, ito lang ang magagawa nila. Ang Soul Guidance na kotse ay tumatakbo ng maayos sa highway, at si Tang Wulan ay napakapit na hindi siya makagalaw. Pagdating ko sa susunod na lungsod, gusto mo bang magpapeke ako ng pera at magpalit ng mas malaking kotse? Ngumiti ng mapait si Tang Wulan. Pinahihit ni Guyu ang kanyang ulo at binigyan siya ng isang blankong tingin, hindi mo ba ako nagustuhan at pinisil ka? Ang katawan ni Guyu ay napakalambot, na may isang dampi ng pagkalastiko. Sa totoo lang, medyo komportable na sumandal sa kanya. Sinabi ni Tang Wulan, Guyu, sa palagay ko ay tumaba ka kamakailan. Naalala ko na wala kang masyadong karne noon. Nagalit si Guyu at inikat ang kanyang ulo para hindi siya pansinin. Umupo si XEXE sa harap niya na may kakaibang tawa, at sinabing, Wulan, hindi mo ba naiintindihan, tinatawag itong development. Abnormal ang mga babae kapag kulang sila sa edad na ito. Tumahimik ka. Halos magkasabay na sabi ng tatlong babae. Lizzie, sinabi mo bang tama ako? Nagmamadaling humingi ng tulong si XEXE kay Shu Lizzie, ang co-pilot sa tabi niya. Hehe, inaantok na ako. Matutulog muna ako saglit. Pumikit lang si Shu Lizzie at nagkunwaring hilik nang hindi sinasagot ang kanyang mga salita. Lumipad ang tanawin sa labas ng bintana, nakasando si Tang Wulan sa pinto, nakatingin sa labas, bigla niyang nalaman na napakatahimik ng kanyang puso. Napapaligiran ng mahinang halimuyak mula sa katawan ni Guyu, Ye. Tama si XEXE, kapag na-develop na siya, talagang umunlad ang lahat. Mula sa unang anak noong una kong nakilala, nagbibinata na siya ngayon. Ang bawat isa ay lumalaki, sa katunayan, siya ay palaging nakakaramdam ng kawalan ng laman sa kanyang puso. Sa loob ng maraming taon, walang balita mula sa aking ama at ina. Sa makatuwid, palagi niyang pinahahalagahan ang mga kasama sa paligid niya. Upang maprotektahan ang kanyang kapareha, maaari siyang gumamit ng iba't ibang paraan, kahit na gumawa siya ng personal na panganib. It's because he cherished them, kung wala man lang siyang kasama sa paligid niya, hindi niya alam ang gagawin. Guyu at XEXE, ito ang kanyang mga unang partner, at kalaunan ay idinagdag sina Shu Xiaoyan, Shu Lizzie, at Ye Xinglan. Nang umalis sina Wang Jingxi at Zhang Yangzi, talagang nalungkot si Tang Wulan sa mahabang panahon, at sa wakas ay gumaling. Nagsumikap siyang punuin ang kanyang puso ng sikat ng araw, hindi nag-iisip ng mga bagay na hindi maligaya. Okay lang na walang ginagawa, may pag-usapan tayo. Sabi ni Tang Wulan. Sumulyap si Guyu sa kanya, at ang dalawa ay malapit sa isa't isa. Noon pa man ay malakas ang pagiging possessive niya kay Tang Wulan, sa pagkakataong ito noong nasa kotse siya, siya ang unang nagpapasok kay Tang Wulan, at pagkatapos ay pumasok siya sa tabi niya, para hindi makasagasa si Tang Wulan sa ibang tao. NS. Hindi kailanman itinago ni Guyu ang kanyang pagiging possessive, at nakita ito ng lahat ng malinaw, ngunit walang sinuman ang nagtangkang ilantad ito. Kung tutusin, lahat ay bata pa, ngunit ang kabaitan ni Guyu kay Tang Wulan ay makikita ng lahat. Ang nakakalito sa lahat ay ang pagiging mabuti nito sa kanya, ngunit madalas na hindi niya ito pinapansin. Tila sadyang lalayuan na naman siya nito. Si Tang Wulan ay mukhang mas normal, na nakatuon sa kanyang paglilinang. Ano ang pinag-uusapan mo? Fighting armor. Kapag bumalik ako sa oras na ito, dapat ay halos makalusot ako sa level 40, at pagkatapos ay sumanib sa isa pang kaluluwa. Maaari kong ipagpatuloy ang pagsisikap na maabot ito sa isang antas. Ngumiti si Tang Wulan at nagsabi, mahirap umalis sa kolehiyo. Pag-usapan natin ang iba pang mga bagay. Pag-usapan natin ang kagustuhan ng lahat. Xinglan, magsimula tayo sa iyo. Ano ang iyong hiling? Natigilan sandali si Ye Xinglan, ang hiling ko ay manatili sa akademya. Palagi akong nananatili sa akademya, hindi pumupunta kahit saan. Nagpunta ako mula sa panloob na patio patungo sa panlabas na patio, ngunit alam ko na talagang babalik ako sa panloob na patio. Magsisikap ako sa hinaharap upang maging isang master. Isang makapangyarihang armor master, na nagbabantay sa akademya. Nagulat na sabi ni Tang Wulan, iyon lang. Hindi mo ba gustong lumabas at tingnan? Sinabi ni Ye Xinglan, hindi ito contradiction. Ang akademya ang pinakasimpleng lugar. Noong bata pa ako, noong kagigising pa lang ng aking espiritu, sinabi sa akin ng mga matatandang tao sa pamilya na ako ang pag-asa ng pamilya sa hinaharap at sinabi sa akin na magsumikap upang linangin at maging matatag. Ito ay tungkol sa pagpapasigla ng pamilya. Ngunit hindi ako interesado sa mga ito at talagang ayaw ko sa pamilya. Panlilin lang. Hanggang sa makarating ako sa akademya, sa Shrek, gusto ko ang lahat ng bagay doon. Si XEXE, na nagmamaneho sa kotse, ay muling hindi napigilan, sa pagsasalita, hindi ba tungkol sa pagiging tahimik at magandang babae? Ngumuso si Ye Xinglan, alam mo. Sinabi ni Tang Wulan, Xiaoyan, ano ang tungkol sa iyo? Ano ang iyong ambisyon? Sinabi ni Shu Xiaoyan, ako.
Wala akong ambisyon. Paglaki ko, makakahanap ako ng taong gusto kong pakasalan. Kasal ako at may asawa at anak sa bahay, kaya gawin natin ito. Sa totoo lang, pareho ako ng iniisip ni Sister Xinglan. Hindi ko gustong pasanin ang anumang bagay. Responsibilidad sa pamilya, gusto ko lang maging isang munting prinsesa sa isang maaliwalas na paraan. Wala kang ambisyon. Ngumuso si XEXE, kung gusto mong pag-usapan ang aking ambisyon, ito ay higit na mas malaki kaysa sa iyo. Gusto kong maging Shrek 7 Devils ng henerasyong ito. Ang Shrek 7 Devils ay nagre-renew kada 50 taon. Pumili ng isang beses. Pagkatapos lumitaw ang bagong henerasyon ng Shrek 7 Monsters, mawawala ng pangalan ng lumang henerasyon. Tinanong ko na ang lahat ng bagong henerasyon sa ilalim ng Shrek ay sa susunod na 4 na taon. 25 taong gulang ang lahat ng mga alagad sa kolehiyo ay maaaring sumali sa halalan sa oras na iyon, ako ay dapat na mahalal. Ang Shrek 7 Devils. Inulit ni Tang Wulan ang mga salitang ito, at ang kapaligiran sa sasakyan ay biglang naging kakaiba. Gusto ko rin ito. Ang mga mata ni Ye Xinglan ay maliwanag sa mga bituin. Ang Shrek 7 Monsters, ang simpleng 5 salita na ito, ay kumakatawan sa napakarami at napakaraming kahulugan. Ang bawat henerasyon ng Shrek 7 Devils ay masasabing mainstay ng Shrek Academy, o maging ang mainstay ng Spirit Master World. Ang unang henerasyon ng Shrek 7 Devils ay si Tang San, ang ninuno ng Tang Sect, at sila ang nagpabago sa buong pattern ng mainland noong panahong iyon. At ang pinakasikat na henerasyon ng Shrek 7 Devils pagkatapos noon ay ang henerasyon ni Lingbing Daoluo Yuhao. Ginulat din nila ang mainland, at nilikha pa ni Lingbing Daoluo ang kasalukuyang Spirit Transmission Tower. Masasabing ang 5 karakter ng Shrek 7 Monsters ay isang malaking kaluwalhatian sa daigdig ng Panginoon ng Espiritu. Tanging ang pinakamahusay sa mga nakababatang henerasyon ng Shrek Academy ang maaaring kumuha nito. At depende sa swerte, tutal, isang beses lang sa mga dekada. Kung ikaw ay nasa edad na, maaari mo lamang itong makaligtaan. Walang alinlangan, si Tang Wulan at ang iba pa ay nagkataong nasa tamang panahon, at ang tanging naranasan nila ay nang simulan ng Shrek 7 Devils ang pagpili, sila ay 18 taong gulang pa lamang. Upang makipagkumpetensya para sa Shrek 7 Devils sa edad na 18, ang kailangan nilang harapin ay ang makapangyarihang mga nakatatanda, at walang alinlangan na magkakaroon ng malaking pagtutol. Ambisyon ko ang maging matayog. Matagumpay na sabi ni XEXE. Ano ang silbi ng hindi mo magawa? Masayang sabi ni Xu Xiaoyan. Galit na sinabi ni XEXE, paano mo malalaman na hindi ko ito magagawa, magsisikap ako. Ito ang layunin na itinakda ko para sa aking sarili. Sinabi ni Tang Wulan, sino ang narinig mo tungkol dito? Yuan N. Sinabi niya sa akin. Walang malay na sagot ni XEXE. Oh, ang iba pang 5 tao sa kotse ay halos sabay na nagunat ng tunog na may kakaibang impit. Nanginginig ang katawan at halos tumama sa isolation barrier sa tabi niya. Medyo nahiya si XEXE na panatilihing matatag ang katawan. Anong ginagawa mo? Sa pag-ugoy ng sasakyan, diretsyong nahulog si Guyu sa mga bisig ni Tang Wulan, tinamaan ang ilong ni Tang Wulan gamit ang kanyang ulo, na nagpaasim sa ilong ni Tang Wulan. Halos tumulo na ang luha. Maingat kang magmaneho, may 6 na buhay. Iritadong sabi ni Tang Wulan. Mabilis na itinaas ni Guyu ang kanyang kamay at hinimas ang kanyang ilong nang humihingi ng tawad. Mapait na sinabi ni XEXE, sino ang gumagawa sa iyo ng kakaibang ingay? Mapang-uyam na sinabi ni Xu Xiaoyan, nagpasya kang lumaban para sa Shrek 7 Devils upang mahabol ang mga yapak ni Yuanan Yahui. So ano? Napakalakas ni Yuanan, hindi ba dapat ito ang pakay ko? Nagtatalo si XEXE. Bumagal si Tang Wulan, Lizzie, ikaw naman. Hindi man lang nakatulog si Xu Lizzie, mananatili din ako sa akademya. Tamad na tamad ako, bagay talaga sa akin ang buhay sa akademya. Tungkol naman sa Shrek 7 Devils, hindi na ako nangangarap. Basta kaya kung manatili sa akademya. Sinabi ni Tang Wulan, bakit ito nananaginip? Ang isa sa unang henerasyon ng Shrek 7 Devils ay isang food-type spirit master, na kalaunan ay naging isang Diyos. Kaya niya, bakit hindi mo kaya? Umupo ng tuwid si Xu Lizzie, lumingon at tumingin sa likuran, na may kaunting pananibik sa kanyang mga mata, Wulan, sa tingin mo ba kaya ko? Ang tinutukoy mo ay si Uncle Big Sausage Oscar, ang unang henerasyong Food Soul Division. Tumango si Tang Wulan, sinasabi na noon, nagsumikap siyang magpagaling, kasama ang mga Soul Master na nakabatay sa pagkain na nagtataglay ng isang tiyak na kapangyarihan sa pakikipaglaban, at lubos na nilinang ang kanyang sausage martial arts, at maging ang mahiwagang kasanayan ng muling pagkabuhay ay taglay niya. Lizzie, magtutulungan kami ay isang team. Naniniwala akong kaya mo rin. Okay. Hindi ka ba kumakain ng steamed buns? Ipinahayag ni Xu Lizzie ang kanyang pasasalamat sa simple at direktang paraan. Palaging tumanggi si Tang Wulan na pumunta sa mga tinapay. Kumuha siya ng recovery big meat bun at kinagat siya. Kasabay nito, ang kanyang mga mata ay damako kay Guyu na nasa tabi niya, ikaw na, ano ang tungkol sa iyo? Ano ang iyong ambisyon? Magpakasal ka. Sa sandaling lumabas ang 3 salitang ito, biglang tumahimik ang buong sasakyan.
Ngunit ang tatlong salitang ito ay hindi ang sinabi ni Guyu, ang mga ito ay sinabi ng isang taong natuto mula kay Guyu. Exe, gusto mo na bang mamatay? Malamig ang boses ni Guyu, na parang babagsak na ang ice calm. Nagmamadaling tumawa si Exe at sinabing, Sister-in-law, nagkamali ako. Hindi ko dapat sabihin kung ano ang nararamdaman mo. Gayunpaman, nakikita mo na nagmamaneho ako ngayon ng kotse, at sinabi rin ni Wulan na ang kotseng ito ay may 6 na buhay. Huwag kang padalos-dalos. Medyo napahiya din si Tang Wulan, tumahimik ka. Halatang nakaramdam ng lamig si Exe sa likod niya, at hindi na siya nang ahas na maglaro ng mura. Tumingin si Tang Wulan kay Guyu, pag-usapan natin ito, ano ang iyong ambisyon? Hiningi niya pa para maresolba ang kahihiyan sa harapan niya. Natahimik sandali si Guyu at nagsabi, ayokong magsinungaling sa iyo, kaya hindi ko masabi sa iyo ang aking ambisyon. Saglit na natigilan si Tang Wulan, at ang iba ay natigilan din, dahil naramdaman nilang lahat na kapag sinabi nila ang mga salitang ito, ang mood ni Guyu ay malinaw na nanlumo. Well, lahat ng tao ay may sikreto, kaya huwag mong sabihin sa akin. Sabi ni Tang Wulan. Tumingin sa kanya si Guyu at sinabing, kung gayon, ano ang iyong ambisyon? Sinabi ni Tang Wulan ng walang pag-aalinlangan, sumali sa hukbo, sasali ako sa hukbo. Sumali sa hukbo. Nang marinig ang mga salita ni Tang Wulan, lahat ay namangha. Inisip nila noong una na ang layunin ni Tang Wulan ay maging ang Shrek 7 Devils, ngunit ang kanyang pinili ay sumali sa hukbo, na talagang ikinagulat ng lahat. Bakit sumali sa hukbo? Curious na tanong ni Guyu. Ngumiti si Tang Wulan ng walang pakialam, ito rin ang sikreto ko. Hindi ko sasabihin sa lahat. Nais niyang sumali sa hukbo upang palakasin ang kanyang sarili, upang mahanap niya ang kanyang mga magulang at mailigtas sila. Ayaw niyang mag-alala ang mabigat na responsibilidad na ito sa kanyang mga kasama. Sa makatuwid, hindi niya ito sinabi. Ngumiti si Xu Xiaoyan, kung gayon, nais kong matupad ang pangarap ng lahat. Tumingin si Tang Wulan sa bintana, nakangiti. Oo, how I hope na matupad ko ang pangarap ko. Kahit na mamuhay ka ulit ng ordinaryong buhay, basta't babalik ang iyong ama at ina. Pagbalik ni Nar, tama na. Miss ko na sila. Umupo si Guyu roon, ang kanyang mga mata ay bahagyang blanko, na para bang siya ay nagmumuni-muni, o parang siya ay walang laman. Mabilis na pinaandar ang sasakyan, at naging maayos ang paglalakbay. Mula sa Tiandao City hanggang sa susunod na lungsod, tumagal ng halos 2 oras upang sumakay sa Seoul Guidance Train. Nagmaneho sila sa buong daan, at inabot sila ng 3.5 oras bago makarating. Pero overall, swabe pa rin. Ito ang Tianling City. Nakapasok na tayo sa lungsod. Ano ang gagawin natin kung makakahanap tayo ng susunod na tirahan? Tinanong ni Exe si Tang Wulan sa likod. Sinabi ni Tang Wulan, maghanap muna tayo ng matitirhan. Pagkatapos ng isang araw na paghagis, lahat ay pagod. Humanap ng matitirhan at magpahinga. Sa oras na ito, gabi na at dim ang ilaw. Sa kabuuan, nawalan pa sila ng maraming oras ngayon, higit sa lahat dahil ninakawan ng gangster ang Seoul Guidance Train. Ngunit ngayon ay mayroon na silang sariling sasakyan, at ang pera ay karaniwang sapat. Ang susunod na hakbang ay upang tapusin ang huling pagsusulit. Ang lungsod ng Tianling ay isang katamtamang laki ng lungsod. Ito ang rutang pinili ni Tang Wulan. Ang 10 lungsod sa kahabaan ng kalsadang ito ay hindi bababa sa katamtamang laki ng mga lungsod. Ang dahilan ay napakasimple. Napakakaunting mga espiritong Panginoon sa maliliit na lungsod. Ito ay mas mahirap na makahanap ng isang tao na may isang mas mahusay na cultivation base sa lalong madaling panahon. Sa mga lungsod sa itaas ng katamtamang antas, ang bilang ng mga Soul Master ay hindi magiging masyadong maliit. Pagpasok ko sa lungsod, nakakita ako ng malinis na hotel at nanatili. Inilabas ni Tang Wulan sina Exe at Xu Lizhi para bumili ng pagkain at inilagay ito sa kotse, na makakain niya sa kalsada bukas. Pagkatapos ay kailangan nilang magpatuloy sa pagmamaneho sa mataas na bilis. Tiyak na hindi sapat na kumpletuhin lamang ang isang lungsod sa isang araw. Hindi lamang nila kailangan na makakuha ng mas maraming puntos para sa kanilang sarili, ngunit tumulong din sa ibang mga mag-aaral. Ang pinakamalaking bentahe ng Soul-guided na kotse ay maaari itong singilin sa isang partikular na lugar gamit ang pera, o ang Soul Master ay maaaring direktang mag-inject ng Soul Power. Ang 6 na Tang Wulan ay pawang mga Soul Master, at ang cultivation base ay itinuturing na ngayong may ilang pundasyon, na nagpapalitan sa pag-iniksyon ng Soul Power, at sa lalong madaling panahon ang sasakyan ay sisingilan. Ang susunod na hakbang ay kumain, matulog, at hindi makapagsalita buong gabi. Madaling araw, isang maalikabok na sasakyang ginagabayan ng kaluluwa ang tahimik na dumating sa Lingling Pagoda ng Tianling City. Ang Tianling City ay isang medium-sized na lungsod lamang, at ang laki ng Spirit Spreading Pagoda dito ay mas maliit kaysa sa Tiandao Spirit Spreading Pagoda. Nakaupo sa kotse, binuksan ni Tang Wulan ang mapa at muling kinumpirma kay Exe, maasahan mo ang ruta. Pagkaraan ng ilang sandali, aalis na tayo kaagad. Dumiretso sa susunod na lungsod at subukang makuha ang pangatlong lungsod ngayon. Nalutas na rin ang labanan sa lungsod, at pagkatapos ay pupunta tayo sa ika-4 na lungsod upang magpahinga.
Sa ganitong bilis, maaari nating tapusin ang lahat ng pagtatasa ng lungsod sa loob ng 5 araw sa pinakamaraming 5 araw at bumalik sa kolehiyo. Naaalala ko na ang ruta ay okay. Sa sandaling mabuksan ang pinto ng Spirit Transmission Pagoda sa alas 9, gawin natin ito. Sinabi ni Exi habang nakatingin kay Guyu, Guyu, ang iyong middle-level City Spirit Transmission Pagoda ay hindi magiging partikular na makapangyarihan. Meron ba ito? Sinabi ni Guyu, talagang mayroon, ngunit ang pinakamalaking bentahe namin ay ang aming murang edad. Walang nagmamalasakit sa amin. Ang set ni Wulan, kasama ang aking badge, ay maaari pa ring mang-bluff ng mga tao. Kapag nagsimula ka, piliin ang mga mas bata ay ang tanging isa. Atakitan ang pangkat ng tagapagpatupad ng batas, kung manalo kami sa isang koponan, ang aming misyon ay matatapos at agad kaming outres. Bumantong hininga si Tang Wulan at iniunat ang kanyang palad, natuto ako sa iyo ng masama. Iniunat ng iba ang kanilang mga kanang kamay at inilagay ang mga ito sa kanyang mga kamay, at iniunat pa rin ni Guyu ang kanyang mga palad mula sa ibaba at idiniin ito ng mahigpit sa kanyang mga palad. Sabay-sabay na sinabi ng 5 tao, ikaw lang ang pinakamasama. Kung ikukumpara sa kahapon, si Tang Wulan at ang iba pa ay mas handa ngayon. Lahat ay nakasuot ng puting uniforme. Sa mga salita ni Guyu, ang mga damit na binili nila sa tindahan ng damit kagabi, kapag nasulyapan mo, kamukha talaga ng mga uniforme sa trabaho ang mga ito sa headquarters ng Spirit Pagoda. Ang inspection brigada ay palaging walang mga palatandaan. 3 poste sa araw, ang Tianling Chuanling Pagoda ay nagsimulang maging masigla. Bumukas ang pinto, at unti-unting dumating ang isang Soul Master. Nagkalat ang 6, naghahanap ng pakay. Ang mga may napakalakas na pagbabago sa kapangyarihan ng espiritu ay hindi maaaring piliin, at ang mga masyadong matanda o masyadong bata ay hindi maaaring piliin. Ang pangunahing target ay ang mga Soul Master sa pagitan ng edad na 25 at 35. Sa edad na ito, posible para sa isang mas mahusay na Soul Master na maabot ang ika-4 na singsing o higit pa. Hindi nagtagal, nakahanap sila ng layunin. Ito ay isang babae na mukhang 26 o 7 taong gulang. Napakaganda niya at nakasuot ng sportswear. Dumating siya sa Spirituan Pagoda ng madaling araw at lumabas lamang ng kalahating oras. Nang makita iyon, bakas sa mukha niya ang pagkasabik. Si Exi ang nakatitig dito. Nararamdaman niya na ang pagbabago-bago ng kapangyarihan ng espiritu sa babaeng ito ay dapat na umabot sa ika-4 na ring o higit pa, o kahit na sa ika-5 ring, na maaari lamang ituring na kanilang target. Kaya agad nagtago ng mga galaw kay Tang Wulan at sa iba pa. Ang lahat ay mabilis na lumapit, na bumubuo ng isang pagkubkob, nakapalibot sa babae. Anong ginagawa mo? Masayang naglalakad ang babae at biglang napatigil, at may 6 na tao nang sabay-sabay. Natigilan din siya, pero nang makita niyang may mga teenager na bata lang ang nasa harapan niya, nag-relax siya. Hindi ako isang kawani ng spirit spreading pagoda, at hindi ako nagbebenta ng mga kaluluwa. Malinaw na hindi niya naintindihan at kumaway kay Tang Wulan at sa iba pa. Ate, gusto naming pag-usapan ito sa iyo. Si Tang Wulan ay prangka. Sabi lang niya sa mga kaibigan niya, kaya wag daw kayong magsabi ng parang akin itong bundok. Sobrang nakakahiya. Nag-aaral. Itigil mo na, maliit na lalaki. Bilasan mo. Natutuwang sabi ng babae. Ate, hindi ako nagbibiro. Hindi gaanong nagsalita si Tang Wulan, gayon paman, ito ay ang gamitin ang babaeng soul instructor na nasa harapan niya para ilabas ang law enforcement team, at direkta niyang pinakawalan ang kanyang martial soul. 3 lilang singsing na espiritu ang bumangon mula sa ilalim ng kanyang mga paa. Kasabay ng pag-activate niya, naglabas din ng spirit ang ibang partners. Mayroong 3 singsing sa isang tubig, ngunit gayon din ang 3 singsing na may lila bilang pangunahing kulay. 6 na tao ang nagdaragdag ng hanggang 18 spirit ring. Sa isang iglap, naramdaman ng babaeng nakasuot ng sportswear na napapalibutan siya ng purple. 3 singsing. Ilang taon na ang maliliit na lalaki na ito. Ang asul na pilak na damo ay dumagsa, ang unang kakayahan ng espiritu, pagkagusot. Ang malakristal na asul na pilak na damo ay mabilis na sumalo sa babaeng nakasuot ng sports, at ang iba ay naglabas din ng kanilang mga espiritong kapangyarihan. Hindi naman talaga tungkol sa taong nasa harapan mo, basta may malakas na pagbabago-bago ng spirit power, hindi ka natatakot na hindi mo maakit ang mga law enforcer sa gilid ng spirit tower. Mabilis na nag-react ang babaeng nakasuot ng sportswear. Matapos makita ang martial arts ni Tang Wulan, ang una niyang reaksyon ay ang pagpapakawala ng sarili niyang martial arts. Mabilis na bumangon ang 5 bilog ng mga spirit ring mula sa ilalim ng kanyang mga paa, 2 dilaw at 3 lila, kasabay nito, isang mainit na daloy ng hangin ang biglang lumabas mula sa kanya. 5 ring Soul King. Nang makitang ang kabilang partido ay may ika-5 ring cultivation base, hindi na nagulat si Tang Wulan at ang iba pa. Hindi ba nakipag-deal din sila sa 5th ring sa Tiandao City? Dagdag pa rito, ang kabilang partido ay dapat na isang Spirit Master na may Elemental Fire attributes, at ang elemental na pagtanggal ni Tang Wulan ng Blue Silver Golden Light Array ay ang pinakamainam para sa Elemental Spirit Masters. Hindi napigilan ng malaking apoy na lumabas sa babaeng nakasuot ng sportswear ang pagkakabuhol ng asul na pilak na damo.
Ang sariling cultivation ni Tang Wulan ay patuloy na umunlad, na sumisipsip sa Golden Dragon King na si Jinghua, at ang kanyang asul na Silver Grass Martial Arts Spirit ay nasa proseso din ng patuloy na mutation. Inalis na niya ang Wan, at napaka-resistant niya sa lahat ng aspeto. Isang kakaibang eksena na hindi inaasahan ng anim ni Tang Wulan ang lumitaw. Ang nagninangas na pulang lang na nakasabit sa itaas ng ulo ng babae ay biglang nanginig, at isang halo ng soul ring ang namukadkad. Nang matagumpay ng mabalat ang asul na pilak na damo, bigla itong tila ang haba. Ang balyina ay sumipsip ng tubig, at talagang sinipsip si Tang Wulan ng direkta sa lung. Nawala ang mga tao. Ang asul na pilak na damo ay nahulog sa bakanteng espasyo, at ang babae at ang lung ay sabay na nawala. Nagulat ang lahat. Ang lahat ay nakakita ng maraming martial arts, ngunit ito ang unang pagkakataon na ganito. Ang lung apoy ay umikot sa hangin, at ang bibig ng lung ay nakaturo kay Tang Wulan. Pagkatapos, isang nagninangas na apoy ang biglang sumabog at dumiretso upang takpan si Tang Wulan. Ang isang pader ng yelo ay tumaas sa tamang oras upang labanan ang apoy, ngunit ang apoy ay mabangis, at mabilis na sumabog pagkatapos na hawakan ang pader ng yelo, na tinakpan ang mga manunood ng isang malaking bahagi ng apoy. Nabasag ang pader ng yelo, at ang anim na Tang Wulan ay mabilis na umatras nang sumiklab ang kalaban. Ang asul na pilak na damo ay bumulusok ng husto sa lupa, at ang ikatlong singsing ng espiritu ay pinakawalan. Ang asul na pilak at gininto ang liwanag na hanay ay agad na nagising, at ang gininto ang hanay na may malaking saklaw ay tumaas. Ang elemento ay hinuberan. Ang epekto ng pagtanggal ng elemento laban sa iba't ibang elemento ay napakahusay. Ginamit nila ang trick na ito para madaling talunin ang Soul King na nagtataglay ng Rain Martial Soul sa Heaven Dao Spirit Pagoda. End of this chapters. For more videos, please like, share and subscribe.